Dr. Silent Channel. Kabanata 421 hanggang 430. Ang bansang ito ay orihinal na tinatawag. Labas ng Jingdong City, Fengtian Zaibatsu Manor. Ito ang pinakamarangyang manor sa buong bansa. Ito ay itinayo sa mga bundok. Ito ang istilong retro na gusali ng kastilyo na sumasagisag sa pagkakakilanlan ng Japan at sumasaklaw sa isang lugar na 20 kilometro kwadrado. May mga pavilion, rock quarry at umaagos na tubig sa loob. Ang lahat ng mga kasambahay sa asyenda ay nakasuot ng pinakakilalang kimono, at ang mga lalaking katulong ay nakasuot ng samurai robe at mahaba at makitid na Japanese samurai sword. Kung ang mga ordinaryong tao ay hindi maglakas loob na pumunta dito para gumawa ng krimen, ito ay itinuturing na isang paglalakbay sa turista. Kailangan ng lahat na lumayo rito. Kung hindi, kapag sila ay itinuturing na mapanganib, ang mga lalaking attendant ng Fuata Zaibatsu ay malamang na humakbang pasulong at putulin ang tao sa dalawa. Fengtian Manor, sa pag-aaral ni Fengtian President Gomoto Taro. President, ang numero ng telepono ni Chief Shiraishi. Isang katulong ang nagmamadaling pumasok sa silid ni Gohan Taro na may dalang espesyal na naka-encrypt na telepono at maingat na sinabi, ito ang pinakamataas na antas na naka-encrypt na telepono. Baka may problema siya. Oo. Mabilis na kinuha ni Gohan Taro ang mga salita at saka ikanaway ang kanyang kamay. Pagkaalis ng katulong, nagtanong si Gohan Taro sa malalim na boses, Chief Shiraishi, mayroon ka bang malaking problema kapag ginamit mo ang teleponong ito? Presidente, ang boses ni Shiraishi Kazuma ay napakahina, ang panig ng langit napakahirap ng sitwasyon. Si Hong Dali ay isang taong may malaking lakas. Hinihiling ko sa Pangulo na alisin ang gulo bago pa talaga dumating ang panganib. Napakalakas ba ng Hong Dali na iyon? Huminga ng malalim si Gohan Taro, at saka nagtanong, hindi mo ba siya kayang talunin? Hindi. Mabagal na sinabi ni Baishi at Ma, nabigo ako, at ang pagkatalo ay pangit. Para kay Hong Dali, ang tanging bagay na magagawa ko sa ngayon ay, natatakot ako na subukan lang nating bawasan ang kanyang banta. Mukhang napakaseryoso ng usapin. Nag-isip sandali si Gohan Taro, at pagkatapos ay nagtanong, ano ang ibig sabihin ni Chief Nai? Red Alert. Sa wakas ay sinabi ni Shiraishi at Ma ang mga salitang ito. Okay, naiintindihan ko. Dahan-daang ibinaba ni Gohan Taro ang telepono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumandal sa sofa at nag-isip sandali, at pagkatapos ay biglang sinabi ng malakas, halika rito, tawagan si Hattori Jiro. Hattori Hanzo, isang samurai clan mula sa Warring States period hanggang sa unang bahagi ng Edo period. Ang pangalang, Hanzo, ay isang pangalang ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa pamilyang Hattori. Bilang karagdagan, ang mga pinuno ng angkan ng mga nakaraang dinastiya ay nagpasa ng Ishimamori mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, kaya tinawag din silang Hattori Ishimamori. Hattori Jiro, ang ika-13 henerasyong Hattori Hanzo. Pagkamatay ng kanyang ama, pinangunahan ni Hattori Jiro ang 200 tao sa Igadosin, na minana ang mga titulo ni Hanzo at Iwami Momoro. Sa ngayon, ito ang pinakamahalagang pangunahing puwersa ng Fengtian Zaibatsu, na responsable sa pag-alis ng lahat ng panganib na nakatago sa dilim para sa Fengtian Zaibatsu. Ang Red Alert na binanggit ni Shiraishi Kazuma noon ay eksaktong humihiling kay Gohan Taro na gamitin ang pinakamataas na bantay ng Futa Zaibatsu, ang mga Iga Ninja na pinamumunuan ni Hattori Jiro. Fengtian Manor, likod ng bundok, secret underground martial arts field. Nakatayo sa gitna ng martial arts arena si Hattori Jiro Sei, na may determinadong mukha at mga linya ng mukha na kasing talas ng kutsilyo. Dalawang tao ang nakatayo sa harapan, bawat isa ay may hawak na solidong kahoy na patpat na kasing kapal ng braso, hawak ito ng magkabilang kamay, nakatitig ng malapit sa katawan ni Hattori Jiro. Ang dalawang taong ito ay may nakaumbok na kalamnan sa buong katawan, at makikita ito mula sa mga nakaumbok na daluyan ng dugo sa ibabaw ng kanilang balat. Ang dalawang taong ito ay napakahirap gulo. Mabangis na umungal ang dalawang lalaki, kinuyam ang mga kahoy na patpat sa kanilang mga kamay, at sumugod kay Hattori Jiro. Lumapit si Fang Yi sa katawan ni Hattori Jiro, iwinagayway ang kanyang mga braso, at dinala ang mga kahoy na stick sa kanyang mga kamay. Isang whoosh, natunog ang nabasag sa hangin, at marahas niyang hinampas si Hattori Jiro. Ang isang tao ay umaatake sa balikat at ang isa naman ay umaatake sa tuktok ng ulo. Ang lakas ng dalawang malalakas na lalaking ito. Kung ang isang ordinaryong tao, kahit kapareho ng pangangatawan, ay natama ng ganoong patpat, mababali ang mga buto at mabubunot ang utak. Ito ay normal na pagunlad. Masyadong mabagal. Casual na ikinaway ni Hattori Jiro ang kanyang braso at marahang hinarangan ang paparating na kahoy na stick. Nagdedepensa lang siya pero hindi umatake, with a relaxed and happy expression. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalaro, tila napagod si Hattori Jiro sa paglalaro, at biglang sumabog ang mga kalamnan sa buong katawan, boom. 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 Ang mga kasukasuan sa buong katawan niya ay sumabog, at gumawa pa ng isang malakas na dagandong, at pagkatapos ay, bangbang. Pagkatapos ng dalawang suntok, biglang naputol ang mga kahoy na patpat sa kamay ng dalawang lalaki.
Tumilapon ang mga katawan nila at bumagsak sa lupa 2 talampakan ang layo. Napaungol sila ng matagal at hindi na makabangon. Masyadong mahina. Casual na nagsuot ng damit, walang magawang umiling si Hattori Jiro, paano mo magagawa ang mga bagay para sa presidente ng ganito? Ipinahayag ni Hattori Jiro na medyo hindi siya nasisiyahan sa naturang pag-atake. Mr. Hattori, inimbitahan ka ng presidente. Katatapos lang magsuot ng damit ni Jiro Hattori nang dahan-daang lumapit ang assistant ni Gohan Taro at sinabing, President, hinahanap mo ba ako? Bahagyang tumango si Hattori Jiro at sinabing, lead the way. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa study room ni President Gohan Taro. Lumapit si Hattori Jiro sa likod ng Gohan Taro na kasing liwanag ng ihip ng hangin at sinabing, President, nandito ako. Ipinatong ni Gohan Taro ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, tumingin sa tanawin sa labas ng pinto, at mahinang sinabi, Mr. Hattori, ano ang pakiramdam mo sa gamot na ginawa ng ating Fuchon Zaibotsu? Very good, tumango si Hattori Jiro. Ang lakas at lakas ng katawan ay tumaas ng humigit kumulang 5 beses, at ang lakas ay bumuti ng husto. Ngumiti si Gohan Taro at sinabing, 2 taon na ang nakararaan kumuha kami ng mga mersenaryong Aprikano para hulihin si Zhang Yi mula sa kaharian ng langit. Bagamat tuluyan ng nawasak ang mersenaryong hukbo, hindi pa rin namin magawa. Ngunit nakuha ko na ang formula ng genetically modified injection na ito. Sa ngayon, napakaganda pa rin ng epekto. Nakakalungkot na hindi nito maabot ang pinakamalakas na antas. Sinabi ni Hattori Jiro na may ilang panghihinayang, kung mapapabuti ito ng 12-dosenang beses tulad ni Zhang Yi. Ang epekto ay magiging mas mabuti. Maraming bagay na hindi matutulungan. Bumantong hininga si Gohan Taro, kami ay mapalad na makuha ang mababang antas na formula na ito. Talagang wala kaming magagawa tungkol sa mataas na antas na formula na ito. Oo. Nag-isip sandali si Hattori Jiro at pagkatapos ay nagtanong, President, hinahanap mo ako sa pagkakataong ito dahil. Nabigo si Chief Shiraishi. Sa pagkakataong ito ay napakalakas ng kalaban. Mahinahong sinabi ni Gohan Taro, ang kaharian ng langit ay palaging layunin ng aking imperyo ng Hapon, at hindi natin dapat hayaan silang lumaki ang mga namumukod tanging bagong dating. Sa pagkakataong ito ang pangalan ng layunin ay Hongdali, 18 taong gulang ka na, pumunta sa Intelligence Department para kumuha ng impormasyon at ipatupad ang plano ng pagpugot ng ulo. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas, okay lang napatayin ang isang ordinaryong gulang, 18. Walang problema, sabi ni Hattori Jiro. Sumagot siya, 3 segundo lang ang kailangan, at magagawa ko siyang mawala sa mundong ito. Okay, naniniwala ako sa lakas mo. Marahan na iwinagayway ni Gohan Taro ang kanyang kamay, pumunta ka at maghanda. Okay. Sumang-ayon si Hattori Jiro, at pagkatapos ay nagkaroon ng pagsabog ng asul na usok, at ang anino ay nawala sa isang iglap. Ang dahilan kung bakit pareho silang natalo ni Shiraishi at Ma ay medyo hindi pa rin ligtas ang panig ni Hattori Jiro. Kung tutusin, napakaswerte ni Hongdali, isang aliberga. Kung may mangyari na hindi inaasahan. Hinawakan ni Gohan Taro ang kanyang baba at nag-isip sandali. Pagkatapos ay sumigaw siya sa labas ng pinto, halika rito, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Xia Ying. Ang mga mersenaryo ay isang grupo ng mga propesyonal na mamamatay tao na nabubuhay sa digmaan. Sila ay inupahan upang magsagawa ng iba't ibang mga pagpatay, pagkidnap, pakikipaglaban, at kahit na mga kudeta. Ang komposisyon ng mga mersenaryo ay napakakomplikado, at mayroong lahat ng uri ng mga tao. Ngunit mayroon silang isang bagay na karaniwan, iyon ay, lahat sila ay gusto ng digmaan, at ang digmaan ay ang lahat sa kanilang buhay. Kung sino ang magbabayad ay magtatrabaho para sa kanya. Ito ay isang pangunahing prinsipyo na sinusunod ng mga mersenaryo. Walang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali sa kanilang isipan. Sa mga salita ng isang kilalang tao sa mundong mersenaryo, ngayon hanggat may handang magbayad sa akin, magtatrabaho ako para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mali. Maaari akong magtrabaho para sa kahit sino, hanggat kaya niya ito. Pera. At ang Sand Eagle ang pinakakilala sa lahat ng mersenaryong grupo sa mundo. Ito ang may pinakamataas na komisyon, ang pinakamataas na rate ng tagumpay, at ang pinakamataas na antas ng pagiging confidential para sa employer nito. Para sa kanila, hanggat kaya mo, walang hindi nila kayang patayin. Australia, Tasmania, Sand Eagle punong tanggapan. Hey, boss, ang iyong numero ng telepono. Isang binata sa edad na 20s ang nag-abot ng telepono sa kanyang amo, isang lalaking mukhang ordinaryo, napaka-ordinaryo na walang iiwan sa kanya sa karamihan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na muling tumingin. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na may sobrang ordinaryong hitsura ay pinangalan ng Charles. Siya ang pinakamataas na pinuno ng Sand Eagle. Siya ay 1/4 American, 1/4 Australian, 1/4 British, at 1/4 orihinal na sinabi na mula sa bansang pinagmulan. Sino ito? Sinagot ni Charles ang telepono at mahinahong sinabi, mas mabuting panatilihin mong maikli ang iyong kwento, Ginoo. Ang aking pasensya ay napakaliit. Si Charles, ako si Gohan Taro. Mula sa telepono ang mababang ngiti ni Gohan Taro. Boses, sa tingin ko dapat tayong ituring na mga matandang kaibigan, tama ba?
Kung ang tinutukoy mo ay ang mga kabataang nagngangalanghong na tinulungan ka ng aking lolo na patayin sa langit ilang dekada na ang nakararaan, ngumiti si Charles, talagang matandang magkaibigan sila ngunit hindi gaanong mahalaga sa akin ang mga pabor. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Well, okay, mabagal na sabi ni Gomoto Taro, the thing is, I want to ask Charles for your help. I'll kill one person. Isa lang, his name is Hongdali. You can send someone to me immediately to get his information. May nagngangalanghong na naman ba? Kinagat ni Charles ang kanyang mga labi, mukhang napakahawig mo sa taong nagngangalanghong. It's fake. Ikinalulungkot ko na hindi namin ito napag-usapan noong nakaraan, mahinang sabi ni Gohan Taro, pagkatapos ng napakaraming dekada ng paggaling, ang pamilya Hong ay nagpapakita na ngayon ng mga palatandaan ng muling pagkabuhay. Okay, walang magawang sabi ni Charles, tutulungan ko lang siyang ayusin ang problema sa aking lolo magtakda tayo ng presyo. 500 milyong US dollars. Direktang nagbigay ng pinakamataas na presyo ang Gohan Taro, ang presyong ito, sa tingin ko, ay hindi dapat mababa. Oo. Patas ang presyo, agad na sumang-ayon si Charles, may limitasyon ba sa oras? Siyempre, sa loob ng isang buwan, kung sumasang-ayon ka, maaari kang magpadala ng isang tao upang mangolekta ng deposito na 100 milyong US dollars sa hapon. Iyon lang. Column, sana magkaroon tayo ng masayang pagtutulungan. Kabanata 422, gumastos ng maraming pera hanggat gusto mo, sinusuportahan kita. Ang Tianhai City, ang mahiwagang lungsod, ay ang pintuan patungo sa langit. Ahem, nako, ang lalamunan ko ay lalong hindi komportable kamakailan. Tumayo si Hong Wigyo sa harap ng bintana at umubo ng marahas pagkaraan ng ilang sandali, namula ang mukha ko sa pagubo, at pagkatapos ay bumuti ang pakiramdam ko. Bilang ganap na pinuno ng Chench, si Hong Wigyo ay may napakaraming bagay na dapat harapin araw-araw. Lalo na sa pagbibigay ng mga ulat, sa tuwing magbibigay siya ng ulat, umabot ito ng hindi bababa sa 1 o 2 oras, na direktang nagdulot sa kanya ng medyo malubhang pharyngitis. Mr. Hong, ang iyong pharyngitis ay tila. Seryoso na naman. Tumingin si Secretary Xiao Liu nang may pagkabalisa. Inaalagaan ng Hong Wigyo ang mga empleyado ng kumpanya. Bilang kanyang kalihim, si Xiao Liu ay masasabing pinalaki ni Hong Wigyo. Paanong ang gayong mabait na kaibigan ay walang pakialam sa kalusugan ni Hong Wigyo? Ngunit para sa ganitong uri ng bagay, ang isang ordinaryong tao, kahit gaano pa niya maitutulong na maibsan ang mga alalahanin ni Hong Wigyo, ay wala pa ring magawa pagdating sa mga problema sa kalusugan. May sakit ako, wala akong magawa, haha. Huminahon si Hong Wigyo at walang magawang umiling, sino ang walang menor de edad na karamdaman o sakuna sa mga araw na ito. Normal lang ito, huwag masyadong pansinin. Pero, sayang. May gusto pang sabihin si Xiao Liu, ngunit sa huli ay maaari lamang niyang piliin na panatilihin ang mga salita sa kanyang puso. Shenhui Building, laboratorio sa ika-4 na palapag. May mga tao na sa ibang bansa na handang kumilos laban kay Hongdali. Sa oras na ito, tumingin si Hongdali kay Xiao Miao na sinusubukang tumayo, at naisip sa kanyang isipan, koneksyon sa isip, grupo. Koneksyon ng kaluluwa ng grupo. Matapos maibigay ang utos na ito, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng init sa kanilang mga puso. Guro, mahinang boses ang narinig sa isipan ng lahat. Ang boses ay napakanipis at banayad, parang isang masunarang bata, salamat, guro, sa pagpayag mo sa akin na tumayong muli. Ako, ay tiyak na magsusumikap. Ang lahat ay patuloy na nagbubunyi para kay Xiao Miao sa kanilang mga puso. Xiao Miao, halika na. Kaya mo yan, talagang kaya mo. Ako, magsusumikap ako. Unti-unting tumayo ang cute na maliit na si Miao. Ang dalawang front claws nito ay na-install sa endoskeleton armor. Pagkatapos nitong 2 araw na pahinga, mas lalong gumanda ang sugat nito. Ngayon, ito na ang pinakamahalagang oras para sa kung maaari itong tumayo sa hinaharap. Ako, kailangan kong magsikap, hindi ko mapabayaan ang aking Panginoon. Masakit. Medyo masakit ang sugat, pero ako. Hindi ako matatakot sa mga sakit na ito. Ang mundong ito ay talagang maganda. Ang master ay napakabuti. Lahat ay napakahusay din. Ako, lumaki na ako, hindi ko nahahayaang mag-alala pa sa akin si master. Talagang. Tatayo ako. Desperado na nagpupumiglas si Miao. Naayos na ang posisyon ng mga paa sa harap nito, ngunit dahil hindi pa ito nagagamit mula ng ipanganak, hindi pa nito napag-aralan ang paraan ng paggamit ng endoskeleton armor. Xiao Miao, halika na. Sinubukan ni Hongdali at ng iba pa ang lahat para pasayahin si Xiao Miao. Kakayanin ko, talagang gagawin ko. Si Xiao Miao ay nahulog ng hindi bababa sa 50 beses, ngunit hindi siya mukhang sumuko. Sa wakas, pagkatapos mahulog ng halos 100 beses, mahigpit na hinawakan ni Xiao Miao ang mga sheet gamit ang kanyang 2 paa sa harapan, at maging ang mga kuko sa loob ng endoskeleton armor ay naunat, at sa wakas ay tumayo siya. Ang boses ng maliit na Miao ay napakaliit, napakagaan, ngunit napakasaya, guro. Ako. Nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako. Tumayo ito sa kama at humakbang ng 1 hakbang. 2 hakbang patungo sa Tang Moxen ng pansamantala.
Pabilis ng pabilis ang lakad nito, at pabilis ng pabilis ang lakad nito. Sa huli, sinipa nito ng malakas ang kanyang mga binti at tumalon sa mga braso ni Tang Moxen. Hahaha, Little Meow, magaling. Sabay-sabay na naghiyawan ang lahat, at mahigpit na niyakap ni Tang Moxen ang maliit na Meow sa kanyang mga bisig, hinawakan ang maliliit na paa nito ng buong pagmamahal, at nalungkot na sinabi, munting Meow, tiyak na masayang masaya ka. Masakit, tama. Magiging maayos ito, magiging maayos din ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, haha, matagumpay ito. Mukhang mayroon tayong magandang paraan para mawalan ng pera ngayon. Ilalagay ko itong endoskeleton para sa lahat ng mga taong may kapansanan sa langit pagbalik ko, hahaha. Muling ibinaon ni Xiao Miao ang sarili sa mga bisig ni Hong Dali, iniunat ang kanyang dila at marahang dinilaan ang mukha ni Hong Dali, Guro, salamat. Napakasarap makilala ka sa buhay na ito. Kapareho ako ng ibang mga pusa ngayon. Hoy, ikinagagalak kitang makilala, ang cute mo, iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay at tinapik ang ulo ni Xiao Miao na may ngiti, masanay ka ng dahan-dahan, at magiging maayos din ito kapag nasanay ka na. Miao, tinatamad na tumalikod si Xiao Miao sa mga bisig ni Hong Dali, at biglang tumayo ang kanyang mga tainga. Tumayo siya, at tumindig ang balahibo sa buong katawan niya, at nag-aalalang sinabi niya, Guro, pakiramdam ko ay may darating na panganib, lubhang mapanganib. Guro, dapat kang mag-ingat. Sa oras na ito, ang lahat ay nasa saklaw ng pagbabahagi ng mga emosyon, alam ni Xiao lahat ng tao kung ano ang iniisip ni Miao. May kasabihan na ang pusa ay maaaring maging psychic. Sa sandaling pumasok sa isipan ng lahat ang ideya ng Xiao Miao, isang bug zone ng hangin ang dumaan, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng naruroon. Tapos parang nasa kwarto na naman ang ihip ng hangin. Umikot ito at saka nawala. Nang marinig ang babala ng panganib ni Xiao Miao at naramdaman ang masamang hangin, agad na sinabi ni Tang Moxen na may pag-aalala, dali, sinabi ni Xiao Miao na maaaring may panganib. Dapat kang mag-ingat. Huwag makatagpo ng anumang panganib. Naramdaman ko ang buong katawan ko ngayon lang walang tama, nanginginig ako. Itinaas ng maliit na batang babae ang kanyang mga braso at sinabing, tingnan mo, nagiging goosebumps ako. Anong panganib ang maaari kong mapunta? Nag-aalala si Hong Dali sa darating. Sinabi ni Danger na hindi ito mahalaga, isa lang akong malaking talunan. Sinong mang-iistorbo sa akin kapag busog na sila? Okay lang, okay lang. Kakaiba at baliw kayo. Ikaw, wala ka man lang ginawa kanina. Feel mo. Ang mukha ni Tang Moxen ay puno ng pagtataka, ito ay isang halatang masamang hangin. Hindi, kakaibang sabi ni Hong Dali, anong uri ng masamang hangin ito? Anong uri ng Diyos ang darating para guluhin ako? Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Totoo yan. Napakaswerte ng lalaking ito ngayon. Ang lahat ng mga kasanayan sa sistema ay halos ipinagpapalit. May mga attribute points sa likod na maaaring i-upgrade. Wala talaga siyang pakialam. Nang marinig ang kanyang sinabi, ang iba ay walang pagpipilian kundi ang palihim na magpasya na gawin ang kanilang makakaya upang maprotektahan ang kaligtasan ng Young Master. Dapat walang kapabayaan. Okay, mga talo kayo. Tumayo si Hong Dali at malamig na ikanaway ang kanyang kamay, sa labas ng bundok Tianjing, kolektahin natin ang mga gamit. Sinabi ng tiyuhin ng hepe na dumating na ang ating bagong sasakyan. Habang nasa daan, nagkunwaring nakatulog si Hong Dali. Naalis sa kanyang isipan ang panel ng system, at hindi nagtagal, dumating ang malamig na mekanikal na boses ng system, ang pangunahing gawain, 100 milyon ay matatapos sa loob ng 2 linggo, ang gantimpala sa gawain, 5 puntos ng katangian. Ang host ay kasalukuyang maaaring makipagpalitan ng mga puntos ng katangian, 17 i-click. Mangyaring italaga ito sa host. Kailangan pa ba ito? Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay sa ngayon, ang mga katangian ng iyong mga kamag-anak at kaibigan ang pinakamahalaga. Desididong sumagot si Hong Dali, ipagpalit ang mga attribute point para sa mga kamag-anak at kaibigan. Sa lalong madaling panahon, ang system, pinili ng host na paganahin ang pagpapalitan ng mga puntos ng katangian para sa mga kamag-anak at kaibigan, at ang mga puntos ng katangian ay kumonsumo ng 10 puntos. Mangyaring maghintay. Kasalukuyang nakakakita, pagkaraan ng ilang sandali. Sinabi ng system, ay redeem ang attribute points ng mga kamag-anak at kaibigan. Ang bawat 3 attribute point ay maaaring palitan ng 1 point ng mga kamag-anak at kaibigan. Ang kasalukuyang neredeem na tao ay, Hong Wigyu, biological father ng host, ang kasalukuyang health index ay 72, at ang energy index ay 69. Lan Roxy, the host's biological mother, ay index 7, ang energy index ay kasalukuyang 7. Fiancé ng host, ang kasalukuyang index ng kalusugan ay 87, ang index ng kagandahan ay 72. Li Nainwei, ang malakas na taga-suporta ng host, ang index ng katapatan ay 100, ang kasalukuyang index ng kalusugan ay 82, ang index ng kagandahan ay 78. Ang host ay isang matatag na kaalyado, ang katapatan ay 100, ang kasalukuyang index ng kalusugan ay 75, ang index ng enerhiya ay 81.
Karagdagang, ang index ng katangian na ito ay hindi makakansela sa pag-upgrade ng system, at palagi itong ipapalit sa isang punto ng katangian para sa bawat 30 milyon. Ang halaga ng pera na kailangang gastusin ay hindi tataas dahil sa pag-upgrade ng system. Matapos ganap na maipakilala ang sistema, talagang nabigla si Hong Dali. Sa kasalukuyan, tila may iba't ibang katangian ang aking mga kamag-anak at kaibigan sa iba't ibang aspeto. Pangunahing nakatuon ang aking mga magulang sa kalusugan at lakas sa trabaho nako, ganoon din si Lin Chuyin, isang tech geek. Ang kasintahang si Tang Moxon ay pangunahing nakatuon sa kalusugan at kagandahan, at gayon din si Sister Nianwei. Sa kasalukuyan, ang mga ito ay tila ang kanilang ganap na suporta ang uri na hindi kailanman magiging sanhi ng mga problema. Ngayon ang mga katangian ng alibughang puntos ay 17 puntos, at ang gantimpala ay 5 puntos. Matapos ibawas ang 10 puntos para sa pagbubukas ng sangay, may natitira pang 12 puntos. Bueno, sa kasalukuyan, ang indeks ng kalusugan ng aking ama ay ang pinakamababa sa mga taong ito, kaya mapagpasyahan hindi na kailangang mag-alinlangan, sinabi ni Hong Dali, ipalit ang lahat ng mga punto ng katangian sa indeks ng kalusugan ng Hong Wigyu. Tatay, hindi mo ako sinaktan ng walang kabuluhan, kalusugan ay dapat ibigay. Host, pakihintay, ang boses ng system, nagpapalitan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang indeks ng kalusugan ng Hong Wigyu ay naging 76 na puntos, nakapareho ng indeks ng kalusugan ni Lan Roxy. Phew, hindi masama, hindi masama. Tiningnan ito ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, na isang pakiramdam ng tagumpay. May kasabihan na walang halaga ng pera ang makakabili ng kalusugan, at may kasabihan na ang pinakamasakit sa buhay ng isang tao ay kapag may namatay at hindi naubos ang pera. Kaya makikita na sa lahat ng bagay, kalusugan yan ang pinakamahalagang bagay. Sa kalusugan, lahat ay posible. Kung wala kang magandang kalusugan, ano ang silbi ng paggawa ng mas maraming pera? Pintuang daan ng langit. Ubo, ha. Pagkaalis ng kalihim na si Xiao Liu, umubo pa si Hong Wigyu ng 2 beses, ngunit ayaw niya. Bigla niyang naramdaman na parang magaan at maangin muli ang pagsusulat sa buong katawan. Baka may sipon ako. Curious na tanong ni Hong Wigyu. Ngunit habang iniisip niya ito, biglang naramdaman ni Hong Wigyu na ang pharyngitis na halos umubo sa kanyang mga baga ay halatang gamaan ng husto, at wala man lang ganoong malagkit at hindi komportable na pakiramdam sa kanyang lalamunan. Kakaiba. Bakit parang mas gumanda ang pharyngitis ko? Anong nangyayari? Umupo si Hong Wigyu sa sofa, hinawakan ang kanyang baba at pinag-isipang mabuti, mahigit 10 taon na akong may pharyngitis. Gumaling na ako dito. Halika na. Pabalik-balik ako. Pero hindi ako masyadong nagamot sa pagkakataong ito. Bakit bumuti ang pakiramdam ko bigla? Nag-isip siya ng mahabang panahon, at sa wakas ay naisip niya na ang kalusugan ni Hong Dali ay biglang bumuti nitong mga nakaraang buwan. Sa wakas, nanlaki ang mga mata ni Hong Wigyu. Umikot ang mga mata, hindi kaya ang batang ito na si Dali ay isang aliberga, at kaya pa niyang gamutin ang aking sakit. Napakahimala ba? Sa pag-iisip nito, biglang tumayo si Hong Wigyu at nag-cheer, Dali, huwag kang mag-alinlangan, gumastos ka na lang hanggat gusto mo, tatay mo, sinusuportahan kita. Sa labas ng bundok Tianjin. Pagdating ni Hong Dali, nakita niya ang kanyang matandang kakilala na si Mu Weiwei, nakasuot pa rin ng salaming pang-araw, na naghihintay doon. Sa likuran niya ay may ilang mabibigat na truck na humihila ng mga truck. Lahat ng natatakpan ng tubig ay natatakpan ng tela, kaya hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit sa tingin ko ito ang dapat na 2 sasakyan na ipinadala dito, ang Gulancio at Balsayon. Hey, kuya, hey, ilang araw na kitang hindi nakikita. Si Hong Dali ang unang bumati sa kanya. Haha, si Master Dali ay isang man of the hour kamakailan. Pagkatapos ng labanan sa Spirit Sword at Dream Tower, Master Dali, sikat ka na ngayon. Tumingin si Mu sa likod at pinuri, maganda ang labanang ito, lalo na ang virtual reality. Ang teknolohiya sa internet, ang teknolohiyang ito ay hindi ka panipaniwala, sabi niya, lumapit at hininaan ang kanyang boses. Ngayong halos natapos na namin ang unang palapag ng New Lansiyang sa ilalim ng lupa, pinag-aaralan namin kung paano ilapat ang teknolohiyang ito. Ang kasalukuyang mungkahi ay pag-aralan ng isang masasakyang mecha, isang higanting plano. Isang higanting robot na halos 20 metro. Lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali nang marinig niya ito, maganda ito, maganda ito. Kuya Huihui, kailan matatapos ang development? Hindi ko masabi ang oras, pero hindi naman dapat masyadong mabagal, binigyan ni Mu Weiwei si Hong Dali ng napakamisteryosong nakangiting may ngiti, Master Dali, kung makikipagtulungan ka, tiyak na magiging mas mabilis ang pag-unlad. Paano ito, mayroon ka bang ideya? Ngumiti siya na parang matandang Zorro halos kapareho ng pinuno. Okay, walang problema. Mabangis na tumango si Hong Dali, kapag natapos ko ang laro, pag-aaralan ko ito. Napakagandang pagkakataon na mawalan ng pera, hehe, napakahusay. Tapos na ayos na, haha. Agad na itinuro ni Mu Weiwei ang mabigat na tsuper ng truck na may dalang sample na truck ng Gulanxiu, sinusunod pa rin ng mga young master na ito ang mga lumang tuntunin. Well, the old rules. Then, kuya, pasok muna ako.
Lumabas ka. Nakangiting tumango si Hong Dali, at pagkatapos ay inakay ang mabigat na tsuper ng truck papasok sa bodega. Isang malaking grupo ng mga tao ang naglipat ng mga sample na truck na ito ng Gulanxiu pababa. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga porter ang pagbabawas kay Gulanxiu at lumabas ng bodega. Ang pinto, at pagkatapos ay may putok, ang pinto ng bodega ay isinara. Sa burol sa di kalayuan. Sinamahan ng hepe ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 50 at tumingin kay Hong Dali mula sa malayo. Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, Woody, maraming sekreto si Hong Dali. Haha, mag-isa na naman siya. Nakakulong siya sa bodega na iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may makintab na itim na buhok na nakasuklay sa likod na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng ordinaryong puting kamiseta, walang kurbata, at isang piraso ng metal sa kanyang kamay. Ang isang ordinaryong domestic plum blossom na relo ay mukhang napakapayapa at walang malasakit, ngunit kung titingnan mong mabuti, malinaw mong madirama na ang taong ito ay napakahusay at isang ganap na matimbang. Matapos marinig ang sinabi ng lalaking ito, halatang medyo kinakabahan si Woody. Bumulong siya sa gilid, oo, ang brat na ito ay masyadong misteryoso at dapat ay kakaiba. Gayunpaman, personal kung iminumungkahi na huwag siyang masyadong ay alarma. Hanggat hindi siya kumikilos ng walang kaparirikan, magagawa natin ito ng kaunti. Ito ay nagkakahalaga ng pagbabayad ng isang presyo. Haha, tingnan mo, huwag kang masyadong mag-alala. Kung gusto kong gawin ito, ginawa ko na ito, bakit maghintay hanggang ngayon? Gayunpaman, ang kasalukuyang internasyonal na sitwasyon ay nagbabago, at si Hong Dali ay medyo nag-aalala sa sandaling ito. Ang buong katawan ay gumagalaw sa isang galaw. Ang nasa katanghaliang lalaki ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, wala akong pakialam kung anong uri ng sekreto ang mayroon si Hong Dali, ngunit tulad ng sinabi mo, kailangan kong magbayad ng ilang halaga upang gawin ito. Magpalit, ito ay mas ligtas. Ang kinatatakutan ko ay ang mga lalaking iyon mula sa ibang bansa, tulad ng pamilyang Fengtian sa Estados Unidos, ay maaaring hindi ganoon kadaling kausapin. Maaaring kumilos ang mga mersenaryong grupong iyon. Ito. Saglit na nag-isip si Woody, pagkatapos ay tumango, talagang may mga nakatagong alalahanin tungkol dito. Kahit papaano ay tiyak na haharapin ng Fengtian Zaibotsu ang gayong malaking kabiguan. Imposibleng lunukan nila ang kanilang galit at sumuko. Malaki ang posibilidad na magpadala sila ng mga ninja para paslangin si Hong Dali. Kaya, bigyang pansin ang kaligtasan ni Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, binabayaran namin ang ilang presyo upang makipagpalitan ng teknolohiya sa kanya, at ang pera ay hindi mawawala sa mga tagalabas, sabi ni Zong. Mabagal na sinabi ng binata, ngunit mahirap sabihin tungkol sa mga taong iyon sa ibang bansa. Sa makatuwid, dapat nating subaybayan ng mabuti upang maiwasan ang anumang aksidente. Okay, naiintindihan ko. Tumango si Woody, at pagkatapos ay biglang nagtanong, siya nga pala, lahat ng kamera ay tinanggal na. Ayaw mo talagang makita kung ano ang nangyayari sa bodega. Hindi ka ba talaga curious? Curious, syempre. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang ang kanyang baba at nag-isip sandali. Bigla siyang tumawa, pero pakiramdam ko maraming beses pa rin, hindi tayo makapag-inquire ng malalim, na baka hindi maganda para sa atin. Ang talento ng batang ito na si Dali, lalo na't napakabait ng apelyido niya, kaya hindi ko ginustong tuklasin kung ano ang mayroon siya. Ang ugat ng sekreto. Hindi mo ba kaya? Nakangiting tanong ni Woody, ang cute talaga ng brat na ito na si Dali, haha. Yeah, heartless happiness, to be honest. Naiinit ako sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumantong hininga at nakangiting sinabi, maaari kang mamuhay ng isang nakaka-relax na buhay at hindi mo kailangang isipin ang mga bagay na iyon. Haha, itong brat, tumango si Woody at sumang-ayon. Naniniwala ako na ito ay magiging mas mahusay sa hinaharap. Kami ay mapalad na tulad ng isang baby bump ay maaaring lumitaw sa ating bansa. Hindi madali. Naaalala mo pa ba ang sperm theory na narinig natin sa isang scientific research report dati? Baka isa lang ang freak sa libu-libong taon ng kasaysayan ng ating langit, haha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay halatang nasa napakagandang mood sa oras na ito, at nakangiting sinabi, tara at tingnan muna natin ang iba pang mga lugar. Kung saan, nandoon si Zinlan Siang. Interesado talaga ako sa underground laboratory. Sa bodega. Inilabas muna ni Hong Dali ang menu ng system, tumingin sa paligid, at sinuri ang system upang makita kung may naka-install na camera kahit saan. Mabilis niyang nakuha ang resulta walang camera, kaya ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan. Dapat siguro maramdaman ng maraming tao na may sikreto ako, lalo na ang pinuno ng espiritu ng unggoy. Ngunit ang pag-alam na ito ay isang bagay, ang makita ito ng sarili kong mga mata ay ibang bagay. Mayroong isang pangunahing pagkakaiba hindi bababa sa walang video, kaya ako ay maaaring gamulong sa lupa at tumanggi na aminin ito, paano mo pa rin ako papatayin? Matapos matiyak na walang nag-eespiya, tumingin si Hong Dali sa mga bagong sample na sasakyan sa kanyang harapan at tumango ng may kasiyahan. Noong nakaraan, nag-disassemble kami ng 10 kotse at nauwi sa maraming pyesa.
Ang problema ay ang pinakakritikal na makina ay hindi na-disassemble, kaya ang mga na-disassemble na bagay sa bodega ngayon ay maaari lamang ituring bilang mga tunay na bahagi at hindi maaaring tipunin. Matapos piliin ang kasanayan, decomposition and combination transformation of instruments, idiniin ni Hong Dali ang kanyang kamay sa isang bagong prototype na si Gulan Shu, umubo, at sinabing, decompose. Sa isang sandali, ang bagong Gulan Shu sample na sasakyan na ito ay nahati ito sa mga bahagi, at sa gitna ng mga bahaging ito, lumitaw ang isa sa mga perpektong bahagi, perfect level saddle, enhanced functions, comfortable, waterproof and fireproof, completely in line with human anatomy. Ito, natigilan si Hong Dali, napakaganda, patuloy niya itong nabulok. Ang pangalawang sasakyan. Bang! Isa pang perpektong antas na bahagi, perpektong antas ng nabigasyon, mga bagong function, katumpakan, tunog na paalala. Ang pinakamagandang ruta ay maaaring automatikong mapili ayon sa mga kinakailangan ng host. Wow! Ha, ito ay maginhawa sa oras na ito. Magpatuloy. Pa! Matapos mabulok ang ikawalong bagong sample na kotse, sa wakas ay lumitaw ang mga bahagi na kailangan ni Hong Dali. Natigilan si Hong Dali nang makita niya ito, perfect engine, enhanced functions, save energy 30%, ultra-low noise, superheat dissipation, waterproof at fireproof. Siyempre, hindi ito ang mga bagay na ikinagulat niya. Ang talagang ikinagulat niya ay ang sumusunod, maaari itong lagyan ng mga hiyas. Maaari itong lagyan ng mga hiyas. Alam mo, ang mga kasanayan sa pagproseso ng hiyas ng Hong Dali ay maaaring gumawa ng mga hiyas ng enerhiya. Ang makina na ito ay maaaring lagyan ng mga hiyas, na nangangahulugan na ang pagganap ng kotse na ito ay maaaring patuloy na mapabuti. Oh, teka, ang isang ito ay sobrang galing, hindi ba? Di nagtagal, lahat ng 20 bagong Gulan Shu sample na sasakyan ay na-disassemble, at ang mga bahagi ng iba't ibang laki ay inilagay sa lupa. Tinanong ni Hong Dali ang system, sapat ba ang mga ito para mag-assemble ng bagong kotse? Ang sistema, tama na. Sa wakas sapat na, hahaha. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, pinagsama-sama. Pagkatapos, nang ang lahat ng perpektong bahagi na pinili niya sa lupa ay pinagsama-sama upang makabuo ng isang bagong perpektong Grand Xiu supercar, Hong Dali siya ay umupo sa lupa at hinimas ang kanyang mukha. Perpektong antas ng Gulan Xiu. Perpektong antas ng makina, nagsisave ng 30% na enerhiya, napakababang ingay, sobrang init, hindi tinatabla ng tubig at hindi masusunog, at maaaring lagyan ng mga hiyas. Perpektong gulong, malakas, hindi tinatabla ng tubig at hindi masusunog, na may pare-parehong presyon ng hangin. Perfect grade glass, matibay, anti-fog. Maaari nitong labanan ang karamihan sa mga pisikal na pag-atake at hindi magbubunga ng fog dahil sa mga pagbabago sa temperatura. Perpektong shell ng kotse, hindi tinatabla ng tubig, lumalaban sa presyon, matibay, na may mga pinahusay na karagdagang function at perpektong hitsura. Perpektong baterya, ang kapasidad ng imbakan ay nadagdagan ng 500%, ang pagkonsumo ng kuryente ay nabawasan ng 30%, at ang bilis ng pagsingil ay nadagdagan ng 100%. Isang perpektong saddle, komportable, hindi tinatagusan ng tubig at hindi masusunog, at ganap na ergonomic. Perpektong tangke ng gasolina, malakas at hindi kailanman masisira sa anumang kadahilanan. Perpektong antas. Siyempre, ito ay mga ordinaryong katangian, walang masyadong kakaiba. Ngunit dahil ang lahat ng mga bahagi ng kotse na ito ay perpekto, ito ay nangangahulugan na ito ay mayroon ding isa sa mga pinakamahalagang pagbabago, na kung saan ay ang pagdaragdag ng isang bagong katangian. Kaya ang talagang nagpaupo kay Hong Dali sa lupa at mukhang tulala ay ang huling katangian ng kotse na ito. Isa itong bagong katangian na nalampasan ang lahat ng magagawa ng mga tao ngayon, isang tunay na katangiang gumagawa ng kapanahunan. Perpektong grado na Gulan Xiu, pagbabago ng form, hindi natapos, hindi alam ang mga kinakailangan, at force field, maaaring i-upgrade. Ipinahayag ni Hong Dali na labis siyang nabigla sa dalawang bagong idinagdag na katangiang ito. Pagbabago ng anyo. Tinataya na ang hugis ay maaaring mabago pagkatapos maabot ang hindi kilalang precondition. Wow, hahaha. Mayroon bang mga transformer? Meron ba yung Gundam? Mayroon bang mga super robot? At ano ang nangyayari sa force field sa likod? Ito ay isang pribadong sasakyan, hindi isang nakabaluti na sasakyan para sa labanan. Anong uri ng problema ang gagawin mo sa pamamagitan ng paglikha ng gayong force field? Gusto mo bang ako, isang talunan, ang magmaneho ng kotseng ito para lumaban? Hindi, ito ay ganap na hindi posible. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, ang kalidad ng kotseng ito ay talagang napakaganda, ngunit ang dalawang katangiang ito. Ako ay tamad, kailangan kong matulog ng mahabang oras araw-araw, kung ang bansa ay magpipilit na arestuhin ako upang maglingkod bilang isang sundalo. Bagamat ako ay napakamakabayan, ngunit ang aming misyon ay ang mawalan ng pamilya. Kung ang kalusugan ng pamilya ay mawawala, kailangan nating mamatay. Ang susi ay ang kaligtasan ng ating pamilya. Ang susi ay ang kaligtasan ng ating pamilya.
Ang mga siyentipiko at teknolohikal na tauhan ng bansa ay malamang na hindi ko rin maintindihan ang pananaliksik, ang bagay na ito ay napakagulo. Kaya sa huli, nagtapos si Hong Dali. Dahil hindi mo ito maintindihan, huwag munang isipin ito sa ngayon, gaano man ito karami, lampasan muna natin ito. Sa sumunod na panahon, binuwag ni Hong Dali at nag-assemble muli ng perpektong antas ng Bolton. Sa pagkakataong ito, ang perpektong antas na Bolton ay mayroon ding dalawang karagdagang katangian, pagbabago ng hugis, hindi natapos, hindi alam ang mga kinakailangan, at kapangyarihan ng pagbaluktot. Field, maa-upgrade, syempre, ang hitsura, hindi na kailangang sabihin, ay palaging perpekto, puno ng nakakatakot na pagsalakay ang isang ito ay pag-aari ni Hatsune. Ang natitirang bahagi ay random na pinagsama sa 4 na bagong kotse na may halo-halong estilo, at pagkatapos ay desididong binuksan ni Hong Dali ang pinto ng bodega, mga kapatid, handa na ang lahat, magsaya tayo ngayon. Nang makitang lumabas si Hong Dali, lahat ay nagtipon-tipon sa paligid nila, at nang makita nila ang mga pyesa sa bodega at ang 6 na bagong sasakyan na na-assemble. Tumingin si Mo sa likod at bamulong sa mahinang boses, wala akong nakita, wala akong nakita. Pero iyon ang sinabi niya. Ang problema ay hindi na niya naalis ang kanyang mga mata mula nang makita niya ang mga sasakyang ito. Sanay na ang lahat sa mahika ni Hong Dali. Anyway, napakaraming kuto na kagatin. Kung sa simula pa lang ay ganito na, tiyak na ituturing na nila si Hong Dali bilang isang hindi tao, ngunit ngayon na sunod-sunod ng ginagawa ni Hong Dali ang lahat ng uri ng mahiwagang bagay, ang lahat ay tumigil na lamang sa pagtatanong ang napakagandang sasakyan ay nasa harapan nila, na may markang tinta dito panahon na para isipin kung saan pupunta para maging cool. Dali, saan tayo magsasaya? Naaalala pa rin ni Tang Moxon ang huling pagkakataon na nagsaya kami, naghagis ng mga pie at bill mula sa itaas, kaya ngayon ay narinig niya ang sinabi ni Hong Dali na gusto niyang hanapin ito. Magsaya, ang batang babae ang unang sumang-ayon. Gumawa tayo ng bago ngayon. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri sa isang ngiti, tara na at hanapin natin ang matabang lalaki na si QQ. Para magsaya, dapat may kooperasyon ka sa taong matabang. Ito, si QQ na naman. Tiyak na magiging kahanga-hanga ang araw na ito. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon, at hinailan niya si Hong Dali at tumakbo papunta sa kotse, kung gayon ano pa ang hinihintay mo. Tara na, hehe. Brother Huey, maaari mo munang i-drive ang pulang Balsayon modified model at subukan ito, maranasan mo ito. Pagkasakay sa kotse, nilingan ni Hong Dali si Mo, na halos maglaway na, nga pala, tulungan mo akong magmaneho pabalik sa Chenwei Building. Ang kotse ay wala pa sa huling anyo nito, at kailangan kong hilingin kay Hatsune na baguhin ito. Okay. Tumingin sa likod si Mo na puno ng pagtataka ang mukha at pumasok sa sasakyan. Sa sandaling makita niya ang speedometer, sumigaw siya, "Oh Diyos ko! Ang pinakamataas na bilis ng iyong sasakyan ay 540 milya bawat oras. Bumangon ka." Nagkibit-balikat si Hong Dali, "Naku, huwag kang mag-alala, mauna na tayo." Sa pasukan ng Tang's Pharmaceutical. Si Fatty Kiyo ay tumingin sa perpektong Gulanshu sa kanyang harapan ng may kaba, at itinuro ang kanyang ilong, "Young master, gusto mo bang ako ang magmaneho ng kotseng ito?" Ito, napakagandang kotse. Naku, huwag kang mag-alala, walang problema. Ngumiti si Hong Dali at nagsabi ng ilang salita sa tenga ni QQ, ipinaliwanag kung ano ang dapat niyang gawin, at pagkatapos ay naglabas ng isang monitoring device na kinuha niya mula sa Chenwei Building, pagkatapos kumonekta sa mobile phone, ngumiti siya at sinabing, "Okay, let's go, young man." Okay, pupunta na ako. Matalim na tumango si QQ, at pumasok sa kotse na may mapagbigay at matuwid na ekspresyon. Hong Dali at iba pa ang lahat ay nagtipon sa paligid ng kanyang perpektong gintong telepono, naghihintay na panoorin ang palabas. Hindi nagtagal, umalis si QQ. Habang nasa daan, ipinahayag ni QQ na siya ay labis na nalilito at medyo hindi sigurado sa kanyang sarili, magagawa ba ito? Ako ay napakataba at napakapayat. Sa katunayan, si QQ ay talagang hindi kumpiyansa sa kanyang hitsura. Mataba siyang tao at walang katangian. Hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo sa blind date, ngunit ngayon ay hiniling sa kanya ni Hong Dali na gawin ito. Kalimutan mo na, para sa young master, lalaban ako ngayon. Napaisip si QQ. Kaya pinaandar niya ang sasakyan papunta sa lungsod. Mabagal na naglakad si QQ habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang magandang babae na may matangkad na binti, mahahabang binti, balingkinitan ang baywang at matambok na puweten. Nahanap niya ang kanyang target. Yung tipong gusto ko talaga. Dahan-daang lumapit sa kotse, bumusina si QQ. Damn, hindi ako nakasagot. Muli itong pinindot ni QQ, at sa pagkakataong ito ay tumugon na ito. Lumingon ang magandang babae, at nang makita niya ang perpektong Grandshu na naglabas ng aura ng pagsalakay, agad siyang napabulalas, napakakol ng kotse na ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay QQ na nagmamaneho, at itinuro ang sarili niyang sasakyan. "Nose, tinatawag mo ba ako?" Tanong niya habang naglalakad. Sa oras na ito, sinunod ni QQ ang mga tagubilin ni Hong Dali nang walang sabi-sabi, ngunit iniunat lamang ang kanyang daliri at itinuro ang upuan ng pasahero.
Nagtanong ang batang babae, hinihiling mo ba akong sumakay sa iyong kotse? Sa oras na ito, ipinadala ng surveillance device sa kotse ang larawan sa mobile phone ni Hong Dali. Natigilan ang lahat. Nagulat na sinabi ni Tang Moxon, Dali, ano ka ba? Ni hindi makapagsalita si Kiyo Kiyo. Humalaklak si Hong Dali, oo, hindi ka dapat magsalita. Posible ba iyon? Sinabi ni Tang Moxon ng napaka-curious, ang babaeng ito ay hindi man lang makapagsalita. Manood ka na lang, hehe. Hindi nagtagal, ngumiti ng masama si Kiyo Kiyo at itinaas ang kanyang mga daliri sa magandang babae. Beauty, anong ginagawa mo? Hindi kita kilala. Pero kahit na sinabi niya iyon ay hindi makagalaw ang kanyang mga paa kahit kalahating hakbang. Sa pagkakataong ito, ang kumpiyansa ni Kiyo Kiyo ay lubos na tumaas. Ngumiti na naman siya ng masama, tinuro ang kilos ng co-pilot, at saka tinuro ang harapan. Beauty, ayoko. Nagtawanan ang lahat sa gilid ni Hong Dali. Tumawa si Tang Moxon at sinabing, hehe, Dali, nagkakamali ka rin minsan. Hong Dali, hindi pa siya umaalis. Nang muli itong tingnan ng lahat ay agad silang nagulat ayaw daw ng dalaga, pero nakatayo lang siya doon nang hindi kumikibo. Sa pagkakataong ito, muling kinawit ni Kiyo Kiyo ang kanyang mga daliri. Beauty, seryoso ka. Ito ay makikita na siya ay talagang problemado. Nakikita iyon. Hindi makalakad ang dilag na ito, naging mas kumpiyansa si Kiyo Kiyo at malamig na winawagayway ang kanyang kamay. Beauty, gusto mo bang sumakay sa kotse na ito ngayon? Tumango si Kiyo Kiyo. Beauty, ay, hindi ko alam. Patuloy na tumango si Kiyo Kiyo at itinuro ang passenger seat. Beauty, ay, hindi kita kilala, at hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, binuksan na lamang ni Kiyo Kiyo ang pinto ng kotse. Nagulat ang dilag, ikaw, seryoso ka ba? Patuloy na itinuro ni Kiyo Kiyo ang passenger seat. So it really lived up to expectations, sumakay ng bus ang ganda. Lahat ng nasa harap ng telepono, kabilang si Mu Huihui, ay ganap na nabigla sa pagkakataong ito. Napatulala sila. Ibinuka ni Mu Huihui ang kanyang bibig ng labis na maaari niyang ilagay ang isang itlog dito. Pwede ba ito? Gusto ko ring kunin ang mga babae. No need to say a word. Damn it. Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon, Dali, hindi ba masyadong makapangyarihan ang sasakyan mo? Tumawa si Hong Dali, ganyan ang ating Gulan Shu. Kahanga-hanga. May isa pang video sa Cool Videos. Sa video, ang anggulo ng view ay hindi malayo sa Gulan Shio. Halatang kuha ito ng isang dumaan na aksidenteng nakakita ng eksena. Ang larawan ng video ay hindi masyadong malinaw at medyo nanginginig, at ang pamagat ay not a word, sinasabing makakakuha ka ng mga babae sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga supercar. Sa sandaling ma-upload ang video na ito, agad nitong napukaw ang atensyon ng hindi mabilang na mga tao, at ang napakagandang Gulan Shu sports car na dinisenyo ng Shiguang Toy Factory ay kilala rin ng hindi mabilang na mga tao sa langit sa magdamag. Ngunit sinabi niya na mabilis na ibinalik ni Kiyo Kiyo ang sasakyan. Pagbaba niya ng sasakyan, puno ng pagmamalaki at kasiyahan ang mukha ni Kiyo Kiyo. Halata naman na medyo confident na siya ngayon. Malamang na matapang siyang sumulong kung pupunta siya sa isang bar para sunduin ang isang babae. Hoy, anong nararamdaman mo? Nakangiting tanong ni Hong Dali, ang cool ba? Nakakamangha. Sinabi ni Kiyo Kiyo, young master, pakiramdam ko hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga babae. Maaari akong kumita para mabili ito. Isang kotse lang. Haha, fair na. Tinapik ni Hong Dali ang balikat ni Kiyo Kiyo, ikaw ang future lover. Sa oras na ito, tumingin si Mu sa likod at mahigpit na pinunasan ang kanyang mga kamay, Master Dali, paano kung ilang oras? Gusto ko ring mag-order ng isa. Ayokong maging katulad ito ng kotse ni Master Dali, sample model lang. Paano iyon? Sinabi ni Hong Dali na hindi iyon problema. Okay, walang problema. Hihilingin ko sa taga-disenyo na i-disenyo ito para sa iyo ng paisa-isa. Isa, hehe. Saglit na nagkwentuhan ang lahat, at bamulong si Ling Xiaoyi sa gilid, young master, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa basketball team. May laro tayo bukas ng alas 8 ng gabi. Paano na tayo magsisimula ngayon? Pumunta at tingnan. Basketball team. Okay, let's go now. Agad na binuksan ni Hong Dali ang pinto ng kotse at pagkatapos ay biglang tumalikod, nga pala, nasaan sila ngayon? Sinabi ni Tang Moxon na tinakpan niya ang kanyang noo at sinabing, Dali, ang iyong puso ay lumalaki muli. Oh, lagi kong iniisip ang pagpatay at hindi ang paglilibing, sagot ni Hong Dali. Nagulat si Ling Xiaoyi kay Hong Dali na may malamig na pawi sa kanyang ulo, inayos ko si Xiao Dao at ang iba pa na magsanay sa bagong gawang gymnasium doon sa Science Fiction City. Ang kasalukuyang ginagawa doon ay napakaganda pa rin, at ang mga pasilidad ay kumpleto. Hindi masama, sabi ni Hong Dali na nasisiyahan, kung gayon, pumunta tayo at tingnan. Agad na sumakay ang lahat sa sasakyan at bumalik sa Science Fiction City.
Sa kasalukuyan, lahat ng bagay sa Science Fiction City ay sinusuportahan ng estado, at ang mga engineering team ay kabilang sa mga pinaka-advanced at mahusay. Ang gymnasium ay pinlano at idinisenyo ng mga dedikadong tauhan, at ang itinayong gusali ay mas mukhang isang malaking bakal na kuta mula sa labas. Gayunpaman, dahil maikli pa ang oras, maaga pa para tapusin ang gawain. Marami pa ring steel frame sa labas, ngunit ang loob ay magagamit na para sa pagsasanay ni Xiaodao at ng 5 tao, na itinuturing na isang espesyal na pag-aproba. Pinangunahan ni Hongdali ang lahat sa gymnasium, at may ganap na kakaibang mundo sa loob. Dahil ang lugar na ito ay tinatawag na Science Fiction City, ang lahat ng mga pasilidad ay pinaplano ayon sa pinaka-advanced na kagamitan sa buong kaharian ng langit. Makikita mula rito na bagamat hiniling ng hepe kay Hongdali na bumuo ng lugar na ito ng mag-isa, lihim siyang nagbigay ng malaking suporta hindi bababa sa hindi niya hiniling kay Hongdali na kunin ang lahat ng pera ng mag-isa. Kung ang naturang malaki at bagong itinayong lungsod ay ganap na pinondohan ng pamilyang Hong, malamang naaabutin ng mga taon at buwan upang makumplito. Pagpasok sa basketball court kung saan nagsasanay si Xiaodao at ang iba pa, binati siya ni Hongdali mula sa malayo, "Brother Xiaodao, ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagsasanay?" Nang marinig ang boses ni Hongdali, si Xiaodao at ang iba pang 5 tao ay nagmadaling lumapit, "Nandito na ang young master, haha, maupo ka kaagad," sabi ni Hongdali at pumasok upang batiin siya. Ang Feinu basketball team ay naibenta sa Hongdali na may malaking pera. Bago ang pagbebenta, inalis na nila ang mga elite sa koponan. Ngayon ang naiwan na lang ay ang mga matanda, mahina, may sakit at may kapansanan, iyon ay, ang mga nagsasanay kasama si Xiaodao sa court sa oras na ito. Ilang sparring partners. Napakasama ng kanilang kalagayan, lahat sila ay walang sigla, at sila ay mas mukhang mga desyerto na umatras mula sa larangan ng digmaan. Hindi na sila pinansin ni Hongdali, at nakangiti lang siyang nagtanong, "Okay na ba ang lahat?" Ang laro ay 8:00 ng gabi bukas. Nang sabihin niya ito, bigla siyang lumingon kay Ling Xiaoyi at nagtanong, "Oy, nga pala, Sister Xiaoyi, bukas saan gaganapin ang laro ngayong gabi? Napagpasyahan na ba ito?" Young Master, ang venue ng laro ay nakatakdang sa Tianjin Shicheng Basketball Stadium. Ang Marriott basketball team na sasabak sa atin ay kasalukuyang nagsasanay doon, mabilis na sagot ni Ling Xiaoyi. "Oh, ayan na," hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at biglang nagtanong, "So naglalaro tayo sa malayo?" "Tama." Tumango si Ling Xiaoyi, at nagmamadaling sinabi ni Xiaodao, "Young Master, nasa Tianjin City silang lahat, kaya walang epekto ang away. Kaming magkakapatid ay napaka-motivated." "Oh, hindi pwede yon." Kinagat ni Hongdali ang kanyang mga labi at sinabing, "Paano tayo matatalo sa panimulang linya Sister Xiaoyi? Mangyaring makipag-ugnayan sa basketball court na iyon at tanungin kung ibebenta ito at magkano ang halaga nito." Sinabi ni Ling Xiaoyi, "Young Master, iyon ay sinasabing isang pasilidad na pag-aari ng estado. Pagmamay-ari ito ng estado, madali lang iyon." Inilabas niya ang kanyang mobile phone, "Uncle Chief, ibinebenta ba ang Tianjin Shicheng Basketball Stadium? Magkano ang halaga nito? Anong gagawin mo, bakla ka?" Galit na sabi ng hepe, "Nabalitaan ko na nakikipaglaro ka sa Marriott basketball team. Pero hindi mo dapat bilhin ang basketball stadium na iyon para sa isang laro lang, di ba?" "Oo," sabi ni Hongdali, "hindi ba't ito ay isang bagay na syempre, ang aking Feinu basketball team ay maglalaro doon bilang isang away. Oo, ang epekto ay napakalaki, ito ay ganap na hindi matatagalan. Gusto kong nasa bahay, kapatid ko." Galit na sinabi ng pinuno, "Kung gayon, hintayin mo muna ako, gagawin mo akong baliw hanggang mamatay." Sabi niya at ibinaba ang telepono. Di nagtagal, tumawag siya pabalik, "Nakipag-usap kami sa lungsod. Ang 75 milyon ay maaaring ilipat sa iyong pangalan. Gayunpaman, hindi ka maaaring gumawa ng di makatwirang mga pagbabago sa mga tauhan, kung hindi, ito ay magiging napakahirap." "Ayos lang yan. Ayos lang iyon," sabi ni Hongdali na may masayang ngiti, 100 milyon, iyon na. Masyadong maraming pera ang iyong bastard na dapat gastusin. Ungol ng hepe, 80 milyon, hindi ako makakasama sa iyo. Sa pag-ikot nito, ang 5 milyon ay gagamitin para palakasin ang maintenance ng pasilidad. Whatever, home court lang yan. Binaba ni Hongdali ang telepono. Agad na lumuhad si Xiaodao at ang iba pa, "Young Master, kailangan nating magsumikap para manalo sa larong ito. Kung hindi, ito ay masyadong nakakahiya." "Ah, ayos lang," casual na ikanaway ni Hongdali ang kanyang kamay, "gawin mo lang ang iyong makakaya." Sa isang lihim na underground gym sa Tianjin City, ang kaharian ng langit. Ang underground gym na ito ay matatagpuan sa ilalim ng playground ng isang paaralan sa Tianjin City. Ang entry point ay isang hindi mahalata na ordinaryong tirahan. Siyempre, ang tunay na may-ari ng bahay na ito ay ang pinakakilalang Sand Eagle na organisasyon sa mundo, na kumikilala lamang ng pera at hindi tao. Sa oras na ito, sa underground gym, isang binata ang bumaril at bumaril gamit ang mga takip ng tainga. Maiksi ang buhok ng binatang ito, medyo ordinaryo ang hitsura, at hindi masyadong mabangis ang kanyang mga kalamnan.
Mukha lang siyang mas malakas ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit ang pangkalahatang hitsura ay nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na pakiramdam, tulad ng isang strong leopard. Bang, bang, bang. Ang binata ay nagsuot ng iba't ibang mga poster, at isang serye ng mga pinipigilang putok ang tumunog, at pagkatapos ay nakita niya ang isang malaking bilang na nakalista sa target, 10 singsing. 10 singsing. 10 singsing. 10 singsing. 10 singsing. Lahat ng 10 singsing. Ang binata na nagngangalang Wenbin ay itinapon ang pistola, tinanggal ang kanyang takip sa tainga, at pagkatapos ay huminga ng mahina. Ipinahayag niya na labis siyang nasisiyahan sa resulta. Bang, bang. Umalangaw-ngaw ang palakpakan mula sa sulok ng gym, at isang malalim na boses ang nagsabi, "Haha, Wenbin, mukhang hindi ka pa sumusuko sa pagsasanay sa mga taon na nagkukubli ka sa kaharian ng langit, at ganoon pa rin ang pagbaril." Napakatumpak. Lumingon si Wenbin at nakangiting sinabi, "Upang mahawakan ang mga gawain ng organisasyon anumang oras, natural na hindi tayo makakapag-relax sa pagsasanay na ito. But speaking of this, Diamond K, personal ka talagang pumunta dito sa pagkakataong ito. Parang iba ang background ng target. Maliit. Talagang hindi ito bata." Si Fang Piang ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 40, ngunit nagsusuot siya ng sombrero na nakaharang sa halos lahat ng kanyang mukha, na ginagawang mahirap makita ang kanyang eksaktong hitsura. Binato niya si Wenbin ng impormasyon at mahinahong sinabi, "Isang alibughang may malaking swerte. Ito ang kanyang impormasyon. Maaari mong tingnan. Isang maliit na alibughang may malaking swerte." Kinuha ni Wenbin ang impormasyon at binasa ito. Siya. Sumulyap ng 2 beses, saka ngumiti at sinabing, "Si Hong Dali nga, haha. Noong sinabi mong swerte ka, naisip ko ang batang ito. Dahil may gustong pumatay sa kanya, dapat hindi mababa ang komisyon. 500 milyon. Diamond K shrugged shoulder, ito ay isang bihirang gawa ng pagkabukas palad sa mga nakaraang taon. Sa totoo lang, nais ng organisasyon na sanayin ka. Kung matagumpay ang pagpaslang na ito, makakakuha ka ng bahagi na 50 milyon, na sapat na upang mabuhay sa buhay na ito. Nagseselos ka ba? Napangiti si Wenbin. Maaari kong ibigay ito sa iyo. Talaga, makakakuha ka ng 50 milyon, na hindi maliit na halaga. Medyo nagseselos ako. Umiling si Fang PNK, ngunit ang organisasyon ay labis na nasisiyahan sa iyong paglago nitong mga nakaraang taon. Plano naming sanayin ka, kaya kapag nagtagumpay ka sa pagkakataong ito, maaari kang pumasok sa antas ng pamamahala. Ang bakanteng posisyon ng J ng Grass Flowers ay nakalaan para sa iyo. Sand Eagle Organization, ang boss na si Charles ay codenamed A of Hearts, at ang mga sumusunod na numero mula K hanggang J ay nabibilang sa antas ng pamamahala. K ang pinakamalaki at J ang pinakamaliit. Gayunpaman, kahit na ang Sand Eagle ay walang masyadong maraming miyembro, ang pamamahala ay nagtatamasa ng napakataas na benepisyo bukod sa iba pang mga bagay, kailangan lang nilang umupo doon at hintayin ang mga miyembro sa ibaba na ipagsapalaran ang kanilang buhay at kamatayan, ngunit maaari nilang ibahagi ang mga benepisyo ng walang anumang panganib. Pagdating sa mga komisyon, sapat na ito para awayin ito ng mga tao. Oh, Cao Hua J, kaya nang marinig ni Wenbin na ang bakanteng posisyon ng Cao Hua J ay nakalaan para sa kanyang sarili, nagliwanag ang mga mata ni Wenbin, kung gayon, tila kailangan ko na talagang gawin itong mabuti sa pagkakataong ito. Haha, sigurado yan. Mabagal na sinabi ni Fang Piang, ayon sa pinakabagong impormasyon, pupunta si Hong Dali sa Tianjin Shicheng Basketball Stadium para manood ng basketball game sa pagitan ng Fenyu at Marriott bukas ng alas 8 ng gabi, kaya hindi ko na kailangang magsabi ng kahit ano mamaya. Tama. Nakangiting tumango si Wenbin, syempre, susubukan kong maghanap ng ilang ideya. Kung gayon, nais kong magtagumpay ka ng maaga. Itinaas ni Fang PNK ang ibinuhos na red wine glass at nakangiting sinabi, yung maliit na talunan. Bagamat napakaswerte niya, hindi ito sapat sa harap ng lubos na lakas. Siyempre, tagay. Sa kalye ng West 4th Ring Road sa Tianjin City. Si Vincent Iverson, ang anghel ng kapahamakan na may blonde na buhok, ay tumingin sa mga dilag na dumaraan paminsan-minsan at napaluha sa kaligayahan, Diyos ko, sa wakas ay makikita ko na ang orihinal at tunay na mga dilag pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Napakasaya nito. Nagtaas siya ng mga braso at tuwang-tuwa na sumigaw. Inaakit ang lahat sa paligid upang manood, maraming mga dilag ang tumuturo sa kanya, hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at pagkatapos ay tinakpan ang kanilang mga bibig at tumawa. Lumingon sandali si Vincent Iverson, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang baba, well, ang ganda ng bansang ito. Sa tingin ko, dapat kong tapusin ang gawain sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay maaari akong magsaya. Kaya, paano ako makakarating doon? Siya nga pala, narinig ko na si Hong Dali ay napakalapit kay Miko. Dapat ko ba siyang isumpa na malunod? Mahulog mula sa gusali. Oh! Nag-isip siya saglit, saka tumingin sa kalsada. Ang sasakyang dumaraan ay biglang nagliwanag sa kanyang mga mata, nga pala, narinig ko na si Hong Dali ay palaging mukhang napaka-estilo kapag siya ay lumalabas. Mayroong ilang mga sports car na nagmamaneho sa kalsada, kaya gagawin ko ito.
Sinabi niya, kinuha ang kanyang laptop at nakakonekta sa internet, at pagkatapos ay nag-post ng isang mensahe sa Weibo, ang kaharian ng langit ay isang mahusay na bansa, gusto ko dito. Ngunit ang tanging panghihinayang ay ang Hongdali ay sinasabing malapit sa aking paboritong Miss Hatsune, na labis akong nalungkot. Naguguluhan. Nakita ko na ang mga sasakyan sa kalsada dito ay napaka-cool. Nabalitaan ko na si Hongdali ay magkakaroon din ng isang halimbawa ng kotse, kung mayroon man siyang isang halimbawa ng kotse. Aksidente sa sasakyan o kung ano, hehe. Sa loob ng National Security Bureau ng Heavenly Kingdom. Chief, hindi maganda. Nabaliw si Mo Huehue at hindi man lang kumatok sa pinto. Sinipa niya ang pinto ng opisina ng hepe at nagmamadaling pumasok, sumigaw ng malakas, ang American Angel of Doom ay nag-post ng bagong Weibo. Sundan ito ay may kaugnayan kay Master Dali, at sabi niya. Anong sabi niya? Nang marinig ng pinuno ang balita mula sa Angel of Doom, agad siyang nabalisa. Tumalikod si Lian Mo at pumasok nang hindi kumakatok. Hindi na siya nag-abala pang magtanong tungkol dito, kaya malakas na sinabi niya, ano ang sinabi niya? Sabi niya. Tumingin sa likod si Mo at napalunok, na may malamig na pawis sa kanyang ulo, sinabi niyang nasa langit siya ngayon at may malaking pangarap. Baka nasa Tianjin City. Matapos marinig ang balita, nanlaki ang mga mata ng pinuno at naupo siya sa sofa at bumulong, ang Estados Unidos talaga ay naglakas loob na palayain ang anghel ng doom. Talagang naglakas loob silang gawin ito. Chief, ano ang dapat nating gawin? Lumingon si Mo at nag-aalalang sinabi, paano kung may mangyari kay Master Dali? Alam ko, huwag kang mag-alala pa, ang pinuno ay nagpawis din ng malamig. Madaling sabihin na ang kabilang partido ay gagamit ng anumang puwersa sa pag-atake, dahil kung tutusin, ang ganoong bagay ay nakikita at nasa salat. Pero iba ang Angel of Doom. Ang kanyang sumpa ng malas ay masasabing likas at hindi nakikita. Hindi mo alam kung kailan darating ang malas, at ang pinakamahalaga ay hindi mo mahuhuli ang ganoong tao. Alam mo, ang problema ay walang paraan upang ipaliwanag ito sa siyentipikong paraan. Kahit na siya ay talagang arestuhin, ang Estados Unidos ay maaaring makatuwirang hilingin ang kanyang pagpapalaya, hindi mo maaaring hulihin at hatulan ng isang tao dahil lamang siya sa casual na pag-post sa Weibo, tama ba? Chief, sa tingin mo ba makakaligtas si Dali sa pagkakataong ito? Si Mo ay tumingin sa likod at tumabi, na nagsasabi na siya ay talagang walang magawa tungkol sa bagay na ito, kami ay malinaw na walang magawa laban sa ganitong uri ng supernatural na bagay, kahit na sa tingin ko ay hindi ito dapat maging ganoon kalaki. Ito ay mahiwaga. Alam kong mahiwaga ito, inilabas ng hepe ang kanyang laptop, ngunit kailangan mong magtrabaho ng husto kahit na wala kang magawa. Nakarinig ako ng isang world-class na siyentipikong ulat sa pananaliksik noon, kung saan iminungkahi ang isang napakaklasikong, *** theory. Hindi ko masasabi sa iyo ang mga detalye ng teoryang ito ngayon, ngunit kailangan mo lamang malaman na ito ay mas mahusay na paniwalaan. Ito nga pala, nasaan ang post ng Lucifer. Teorya. Ano iyon? Lumingon si Mo at bumulong ng kakaiba, pagkatapos ay tumingin sa isang listahan ng mga address sa kanyang laptop, at pagkatapos ay pinindot ang enter, iyon na nga, maraming impormasyon ang nakalagay dito. Mataman itong tinitigan ng hepe. Sa pagtingin sa post sa Weibo sa screen ng computer, sumimangot siya ng malalim, at pagkatapos ay desididong kinuha ang telepono. Dali, ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Hong Dali ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono, nagbabago ako ng mga kotse sa laboratorio ni Hatsune. Tito Chief, anong nangyayari? Ihinto ang pagbabago ng kotse, ang boses ng hepe ay napakaapura, hindi ka dapat lumabas ng kotse sa mga araw na ito. Maaari kang sumakay ng pagong, sumakay ng bisikleta, o maglakad, ngunit huwag sumakay ng kotse. Huwag ka ring magmaneho. Tito Chief, anong nangyayari? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang cellphone at nagtanong, paano ako makakalabas ng walang sasakyan sa mga araw na ito? Huwag mong hahawakan ang sasakyan kung sasabihin kong huwag. Sabi ng hepe at ibinaba ang telepono. Nasaan ka, itong kakaiba at baliw na tanga na naglalaro? Masiglang tumalon si Hong, gusto mo bang lumabas akong nakayapak sa mainit na araw na ito? Bilang isang kwalipikadong alibughang anak, magagawa mo ba ang isang bagay? Habang nagsasalita siya, biglang umihip ang isang madilim na hangin, at ang lahat sa paligid ng Hong Dali ay nanginig. Lumitaw ang mga goosebumps sa mga braso ni Tang Moxon, at ang maliit na pusa sa kanyang mga bisig ay lumiit. Halatang may mali. Mahigpit na hinawakan ni Tang Moxon ang braso ni Hong Dali, Dali, kung sasabihin sa iyo ng hepe na huwag magmaneho, huwag ka na lang magmaneho. Bagamat kakaiba ang bagay na ito, sa palagay ko ay hindi ka sasaktan ng tiyuhin ng hepe. Ano bang problema mo? Kakaiba. Inabot ni Hong Dali at hinawakan ang noo ni Tang Moxon, wala rin akong lagnat. Wala akong pakialam pa rin. Medyo namumula ang mga mata ni Tang Moxon, hindi ka pinapayagang lumabas sa kotse. Okay, pagkatapos ay maaari kong baguhin ang kotse dito, tama. Walang magawang sinabi ni Hong Dali, kung hindi ka lalabas, walang magiging problema, di ba? Wala man lang modified car. Napatikip ng bibig si Tang Moxon at iiyak na sana, kung may mangyari sa iyo, malulungkot sina Uncle Hong at Tita Lan kaya mamatay sila.
Anyway, ang iyong kaligtasan ay una na ngayon. Okay, bumantong hininga si Hong Dali. Si Tang Moxon ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan na talagang hindi niya matiis na tumanggi, kung gayon ay maaari kong pag-aralan ang voice control system sa halip. Ayos ba iyon? Ganyan talaga. Agad na tumawa si Tang Moxon, at pagkatapos ay inayos ang mga gangster na sabihin, lahat ay ihahatid muna itong Gulanxiu sa underground parking lot, at panatilihin ito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Walang sino man ang pinapayagang makalapit. Isang beses lang ako nakasakay sa kotse na ito, at hindi ko pa ito na ipapakita, napaluha si Hong Dali, ngunit ang walang pusong karakter ay nagpasaya agad sa kanya, iyon na nga. Kami ay bumalik upang bumuo ng sound control system. Yahahaha. Kapag nabuo ang system na ito, ay install namin ito sa Gulanxiu. Ko-anihan. Nakaharap sa sofa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sumulpot ng bahagya. Sandaling natahimik ang dalawa, at pagkatapos ay walang magawang umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "US sure enough, he took action. This time, the matter was very troublesome." Ito ay kinasasangkutan ng mga supernatural na aspeto na binanggit sa *** theory, at ang impormasyon ni Lucifer ay itinuring na pinakamataas na sekreto ng opisyal ng Estados Unidos, at ang kanyang hitsura at pangalan ay ganap na hindi kilala. Oo, nagpadala ako ng isang tao upang suriin. Ang kanyang IP ay espesyal na naka-encrypt at hindi matrace sa partikular na lokasyon. Bumantong hininga ang hepe at sinabing, isang hacker na may IQ na higit sa 180, kung hindi siya lalabas ng maaga, walang makakahanap sa kanya, ang aming mga domestic hacker ay napakahusay, ngunit wala kaming magagawa laban sa kanya. Ang dalawa ay nag-isip sandali, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang nagtanong, kumusta ang mga teknolohiyang binuo ni Dali sa ngayon? Lahat ay tumatakbo ng maayos sa ngayon. Mabagal na sinabi ng hepe, ang industriya ng paggawa ng pera ay maliit na kabuluhan at maaaring may ugnay sa industriya ng militar. Ang pananaliksik sa exoskeleton armor ay gumawa ng malaking tagumpay. Mass production ng combat exoskeleton armor ay nagsimula na. Ang virtual reality interconnection na teknolohiya ay nagsasaliksik din ng kaugnay na pagpapalawak. Naniniwala ako na ang isang magaspang na prototype ng isang malakihang panlaban na robot ay maaaring hindi na ito maitatayo sa lalong madaling panahon. Natuklasan ni Dali ang isang kakaibang bagay tungkol sa bagong ayos na balsayon na talagang minarkahan ang maksimum na bilis ng kotse sa 540 kilometro bawat oras, at ayon sa sinabi ni Mu Weiwei, tila may isa pang kotse sa kotse, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Pinunasan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga templo, si Dali ay tiyak na kayamanan ng ating langit, at hindi ka maaaring magkaroon ng anumang aksidente. Saan man pumunta si Dali, isang pangkat ng 50 tao ang ipapadala upang protektahan siya ng palihim. Maaari lamang nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang harapin ang supernatural na kakayahan ng sumpa ni Lucifer. Okay, naiintindihan ko. Ang isang pumatay sa pangkalahatang kahulugan ay tumutukoy sa isang tao na nagsasagawa ng nakamamatay na pag-atake sa isang partikular na target o isang partikular na grupo, tulad ng isang pamilya, isang maliit na grupo, para sa gantimpala. Ang ganitong uri ng operasyon ay maaaring may direktang pagsalakay sa lokasyon ng target at direktang nakamamatay na pag-atake. Ang target ay karaniwang isang espesyal na tao. Ang kanilang pangunahing katangian ay ang nais lamang nilang makatanggap ng isang tiyak na halaga ng gantimpala, kaya't maaaring hindi nila kinakailangang kunin ang kabayanihan at katwiran bilang kanilang code ng pag-uugali. Naka-attach sa isang partikular na grupo, o ilang lihim na organisasyon. Ito ay organisado, may mga eksklusibong channel, at nagsasagawa ng mga aktibidad ng pagpatay ayon sa ilang mga patakaran. Ang disguised identity ay kadalasang napaka-ordinaryo at napaka-skimming. Napaka-killer ni Wenbin. Naka-attach siya sa pinakakilalang mersenaryong organisasyon sa mundo, ang Sand Eagle Organization, at lahat ng negosyong ginagawa niya ay direktang tumanggap ng mga gawain mula sa itaas basta't mataas ang antas ng mga gawain sa kaharian ng langit, tatanggapin niya ang mga ito. 3 taon na ang nakalilipas, ang pagpatay kay Li Zubo, isang mayamang negosyante mula sa langit, ay direktang nagdulot ng pagbagsak ng hurricane technology na pinamumunuan ni Li Zubo. 2 taon na ang nakararaan, ang pagpatay kay Changuo football superstar na si Zuo Yongjun ay naging sanhi ng pagkawala ng sigla at pagkatalo ng koponan ng football ng Chanma sa laro. Ang employer ay gumawa ng malaking tubo na $300 milyong mula sa larong iyon. 1 taon na ang nakalilipas, ang pagpaslang kay Gui Yingjia, isang sikat na pisikal na siyentipiko mula sa kaharian ng langit, ay direktang nagdulot ng pagsuspine sa nanomaterial na teknolohiya na pananagutan ni Gui Yingjia, na nagresulta sa pambansang pagkawala ng 1.2 bilyon. Para sa kanya, walang pagkakaiba sa pagitan ng mabubuting tao at masasamang tao. Sa kanyang mga mata, isa lamang ang pagkakaiba ng mga tao kung sila ay karapat-dapat na patayin o hindi. Tuwang-tuwa si Wenbin na natanggap ang gawain ng pagpatay kay Hong Dali ngayon. Pagkatapos makumplito ang misyon na ito, maaari kang pumasok sa antas ng pamamahala ng Shaying at maging isang cowhudge. Sa hinaharap, natural na makakakuha ka ng mas maraming pera nang hindi nalalagay sa panganib ang iyong buhay.
Kaya't pagkaalis ng brilyante Kay na nagbigay ng misyon, si Wenbin ay nagbihis ng diretso, umalis sa napaka-ordinaryong bahay na ito, at pagkatapos ay nagmaneho ng kotse na nagkakahalaga lamang ng halos 50,000 yuan patungo sa Tianjin Shicheng Basketball Stadium. Manunood si Hong Dali ng basketball game doon bukas. Bilang isang kwalipikadong mamamatay, natural na kailangan niyang bisitahin muna ang lokasyon at maunawaan ang kapaligiran. Habang nasa daan, si Wenbin ang nagmaneho ng kotse at naghum ng kanta. Bagamat gagawin niya ang negosyo ng pagpatay, hindi siya kinabahan. Sa proseso ng pagpatay, hindi kailanman kinabahan si Wenbin, ako ay isang maswerteng maliit na talunan. Kapag nahaharap sa mga bala, hindi mahalaga ang swerte. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang T-intersection, sinundan ni Wenbin ang sasakyan sa harap niya sa intersection. Sa sandaling iyon, bumukas ang kanang bahagi ng ilaw ng sasakyan, at isang van ang nagmamadaling lumabas. Mabangis na pinahit ni Wenbin ang manibela, at sa wakas ay nakatakas ng walang anumang panganib. Pagkatapos ay ibinaba niya ang bintana at sumigaw, "Ikaw ba, hindi ka ba marunong magmaneho?" Diyos ko! Nang sinisigawan pa lang niya ang driver na walang ingat na nagmamaneho, isang napakalaking busina ng sasakyan ang tumunog, at napalingon na lang si Wenbin at nakita niyang nasa harapan na niya ang harap ng isang mabigat na truck na humihila ng semento. Ah! Matapos isigaw ni Wenbin ang salitang ito sa huling pagkakataon, nagkaroon ng boom na tunog, at pagkatapos ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Australia, Tasmania Island, Sand Eagle Headquarters. Boss, patay na ang siyam na of spades. Ang katulong ni Charles, ang pinuno ng Sand Eagle, ay pumasok sa opisina ni Charles at bangulong, namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan sa daan upang patayin si Hong Dali. Ibig mong sabihin, tinulungan niya kaming tapusin ito bago namatay ang The Nine of Spades sa ilang mahihirap na misyon sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi makapaniwalang tumingin si Charles, sigurado ka bang hindi ito gawa ng tao at nalantad ang kanyang kinaroroonan? Talagang hindi, takot na sagot ng katulong. May ipinadala upang imbestigahan ang video ng insidente. Siguradong aksidente iyon. Ito ang pinakakaraniwang aksidente sa trapiko. Ang siyam na of spades ay nabangga ng isa pang kotse habang sinusubukang iwasan ito. Oh my God! Iniunat ni Charles ang kanyang kamay at iminuwestre sa harap ng kanyang dibdib, at sinabing, "Ikinalulungkot ko ang resulta na ito dahil patay na ang siyam na of spades, palitan natin ang isang tao." Okay boss, naiintindihan ko. Naglalakad si Angel of Doom Vincent Iverson sa kalsada, tinitingnan ng magagandang babae at ang mga balitang nakapost sa mga pader sa paligid tungkol sa nalalapit na laro sa pagitan ng Flying Bulls basketball team at ng Marriott basketball team. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Bakit napakaraming tao sa lahat ng dako? Ito ang balita tungkol sa larong ito, ayaw ko dito, ayaw ko sa sports." Pagkaraan ng ilang saglit na pag-ungol, hindi nagtagal ay nakakita ng bar si Vincent Iverson at biglang tumawa, "Good, as expected, ako ito. Tara laro tayo, hahaha." Sa mahiwagang lungsod ng Tianhai, ang lihim na cabin ni Kazuma Shiraishi. Si Shiraishi at Ma ay nakahiga sa kama. Sa oras na ito, ang kanyang buhok, na orihinal na kakaunti, ay pumuti ng husto, at ang kanyang mental na estado ay labis ding nalulumbay. Sa pakikipaglaban kay Hong Dali, natalo siya ng walang anumang suspense. Palagi siyang mayabang, at tinulungan pa niya ang pamilya Feng Tian, na orihinal na nireranggo sa ika-100 sa nangungunang 500 sa mundo, na maging ika-16 na pwesto sa loob lamang ng ilang taon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, matatalo siya ni Hong Dali, isang batang 18 taong gulang pa lamang. Paano niya matatanggap ang ganoong resulta? Kaya naman, desidido siyang nakipag-ugnayan sa pamilya Feng Tian at hiniling na i-activate ang pulang alerto, at alisin si Hong Dali sa lahat ng bagay, na maaaring maging pinakamalaking kaaway ng pamilya Feng Tian sa hinaharap. Ngayon ang oras ng laro sa pagitan ng Marriott basketball team ni Chen Yujin at ng Feiyu basketball team na binili ni Hong Dali. Bagamat walang suspense sa larong ito, si Shiraishi at Kazuma ay nagmamalasakit pa rin dito. Dahil hindi niya kayang bayaran ang anumang kabiguan. Master Chen, kumusta ang promosyon ng kompetisyon? Si Shiraishi at Ma ay nagsikap na maupo. Pagkatapos nitong ilang araw na pagpapagaling, sa wakas ay naayos na ang kanyang kalagayan, at mas malakas na ang kanyang kutis kaysa dati. Ang lahat ay napakahusay na inihanda sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Marriott basketball team ay pag-aari ni Chen Yujin. Ang pangkat na ito ay masasabing isa sa nangungunang 8 koponan sa kaharian ng langit. Ang kasalukuyang tinantiyang halaga ng buong koponan ay hindi bababa sa 2 bilyon. Nakilala ng naturang basketball team ang grupo ni Hong Dali ng mga matatanda, mahina, may sakit at may kapansanan. Naniniwala si Chen Yujin na si Hong Dali ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo maliban kung ang araw ay sumisikat mula sa kanluran. Kaya madali siyang ngumiti, gumastos ako ng 30 milyon sa advertising sa nakalipas na 2 araw. Ang mga reporter mula sa mga istasyon ng TV at mga pangunahing istasyon ay naruroon. Ngayon alam na ng lahat sa Tianjin City ang tungkol sa larong ito, at hindi ako nakinig. Saan binili ni Hong Dali ang mga manlalaro? Sa madaling salita, kontrolado ang lahat.
Inayos ko na ang cheerleading team. Hanggat manalo tayo, sisimulan natin ang swerte ni Hong. Dali. Ang mitolohiya ay madaling harapin. Sana, ngunit huwag maging pabaya. Hindi nakakagulat na anumang mangyari sa Hong Dali. Mahina Hong tumugon sina Bai Shi at Maria. Bagamat sinabi ng pamilya na ipinadala na nito ang mga lihim na tropa ng pamilya, inaasahan pa rin nina Sir Aishi at Manamab Aigo si Hong Dali, kahit isang beses lang para kahit mamatay si Hong Dali, kahit papaano ay mas lalong gamaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng lahat, ang presyon na dinala sa kanya ni Hong Dali, na nabigo, at ni Hong Dali, na hindi kailanman nabigo, ay ganap na magkaibang mga konsepto. Huwag kang mag-alala, Mr. Shi, tiwala pa rin ako sa lakas ng pangkat na ito sa ilalim ng aking pamumuno. Napangiti si Chen Eugene at sinabing, magpahinga ka muna. Humingi ako ng live broadcast ng basketball game ngayong gabi. Panoorin mo lang ang laro pagkatapos. Sige, magpapahinga muna ako. Sa wakas, alas 8 ng gabi, ang lahat ng mata ng Tianjin City ay nakatuon sa FANU basketball team at Marriott. Sa friendly match na ito ng basketball team. Ang mga ad para sa basketball team na ito ay nasa lahat ng dako sa nakalipas na 2 araw. Ang mga tao ng Changguo ay masigasig sa palakasan. Bilang karagdagan, ang koponan ng basketball ng Fatball ay mayroon na ngayong background ng maalamat na alibughang si Hong Dali, kaya lahat ay masyadong mausisa. Gusto ko talagang malaman kung sinong mga basketball star ang lalabas sa basketball team na binili ni Hong Dali. Kaya't alas 7 pa lang ng gabi, at ang buong Tianjin Shicheng Basketball Stadium ay puno na ng mga tao. Alam mo, ang mga tao sa mundong ito ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa sports, kaya ang basketball court ay hindi mas maliit kaysa sa West Fort Ring Stadium. Sa oras na ito, ang buong basketball court ay napuno ng mga tao, at ang 40,000 upuan ay ganap na okupado. Deng, ganito na lang ang papasok ng mga tao. Bago magsimula ang laro, nagsimulang magsalita ang audience sa ibaba dahil sa pagkabagot. Ang Marriott basketball team ay isa sa mga nangungunang 8 koponan sa kaharian ng langit. Mula sa mga pangunahing manlalaro hanggang sa mga kahalili, lahat ay kahanga-hanga. Bagamat ang FANU basketball team ay nasa ilalim ng utos ng Young Master, ngunit posible ba? Wala akong narinig na sikat na manlalaro na lumipat kamakailan. Bakit hindi mo itanong? Pakiramdam ko ay tiyak na mananalo ang Marriott sa larong ito. Sa katunayan, nandito lang ako para sumali sa kasiyahan. Libre naman, hindi mo ba nakita yung promotional poster? Ito ay isang friendly na laban. Sa madaling salita, nagsasanay lang si FANU para sa Marriott. Hoy, buddy, tumaya ba kayong lahat sa akin? Tumaya ako ng $1,000 sa Marriott para manalo. Hindi, ang posibilidad ay masyadong mababa para sa isang walang suspense na laro. Hi, tumaya lang ako kasi sigurado ako, pero mababa lang talaga ang odds. Kung manalo ka, malamang na manalo ka lang ng 200 yuan, kumita ka lang ng pera para sa sigarilyo. Ang pagtaya ng 1,000 upang manalo ng 200 ay napakababang ratio. Ngunit sa katunayan, kahit na may ganitong ratio, hindi mabilang na mga tao ang tumataya pa rin sa Marriott basketball team. Kung tutuusin, anong klaseng team ang Marriott basketball team? Matatag ang Changguo sa nangungunang 8 koponan, at maraming bituin sa koponan, mula sa mga pangunahing manlalaro hanggang sa mga kapalit, halos lahat ay malalaking pangalan. At paano ang FANU? Isang grupo ng matanda, mahina, may sakit at may kapansanan, at ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyong nakuha sa mga panayam bago ang laro, ang FANU basketball team ay walang anumang malalaking pangalang bituin na sumali sa koponan, 5 tao lamang ang random na natagpuan ng Hong Dali kahit na walang mga kapalit. May suspense ba sa ganyang laro? Dapat walang ganyan. Sa makatuwid, halos lahat ay hindi nag-iisip na ang FANU basketball team sa ilalim ng Hong Dali ay mananalo. Pagkatapos ng lahat, gaano man kala si Hong Dali, imposibleng baligtarin ang gayong teknikal na laro. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit naruroon ang madla ay upang panoorin ang kaguluhan. Psychology wala pang ticket fee. Nang makitang palapit na ng palapit ang oras, parami ng parami ang mga manunood sa eksena, naghihintay na lamang sa pagsisimula ng laro. Sa 5 minutong natitira sa laro, ang mga nakadamit na manlalaro ng Marriott basketball team ay sabay na naglakad patungo sa basketball court. Biglang uminit ang kapaligiran. Ang mga manunood sa stadium ay nagsimulang sumigaw, halika Marriott. Mahal kita, ikaw ang pinakagwapo. Dapat manalo ka, talunin mo sila 100-20. Gamitin ang lahat ng iyong lakas, huwag maliitin ang kalaban. Narinig ng mga miyembro ng Marriott basketball team ang tagay mula sa mga manunood. Tulad ng isang matagumpay na general, madalas siyang kumaway sa mga manunood. Bawat isa sa kanila ay may pinakagwapo at pinakaastig ng ngiti sa kanilang mukha, at mukhang halatang sumailalim sila sa espesyal na pagsasanay. Si Tang Moxon sa harap ng TV ay nanood ng live na broadcast at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Dahil sa sinabi ng hepe na huwag hawakan ang sasakyan sa malapit na hinaharap, hindi nang ahas si Tang Moxon na palabasin si Hong Dali, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi panuurin ang live na broadcast sa Chenwei Building. Sa kabutihang palad, ang kagamitan dito ay may sapat na pera, at ang malaking screen projection ay mukhang medyo katamtaman, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi ito nakakagulat tulad ng eksena.
Ang maliit na batang babae ay nakaramdam din ng labis na hinanakit, at marahas na sinabi, kung tatawagan kitang mayabang, papaluan kita hanggang sa mamatay. Ang babae ay napaka-protective kay Hong Dali. Hanggat may nang-ahas na guluhin si Hong Dali, hinding-hindi sila titignan ni Tang Moxon. Oh, tingnan mo kung gaano kakabahan, daing ni Hong Dali habang ang ulo ay nakapatong sa mga dibdib ni Li Nianwei, manood ng laro, manood ng laro. Sunod-sunod na sumigaw ang mga sigaw, at hindi nagtagal, nang ang Fenyu basketball team sa ilalim ni Hong Dali ay umakyat sa entablado nang, ang buong stand ay natahimik saglit, at pagkatapos ay sumabog sa isang iglap. 5 lang sila. 5 lang sila, wala man lang kapalit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong team. Nagkalkula ako, 5 manlalaro, isang coach, at pagkatapos. Damn it, wala na. Saan nahanap ni Mr. Dali itong mga top-notch na produkto? Tingnan mo ang taas nila. Ang pinakamataas ay 1.9 metro lang ang taas, di ba? Ah, oo, ang katamtamang taas sa Wanhao ay mahigit 2 metro, ngunit dito ay wala pang 1.9 metro. Magiging dwarf ba ito na nakikipaglaban sa isang higanti? Meron ding mataba, tingnan mo ang laki nito. Baka Cao Shangfei ang palayaw ng taong matabang ito. Hahaha, tawa ako ng tawa. Kalimutan mo na, nandito lang ako para manood ng saya at mag-enjoy sa palabas. Bagamat paulit-ulit na dumadating ang mga boses, wala man lang tagay. Maaaring may ilang mga tagahanga ni Hong Dali na nakapagpapatibay, ngunit ang mga boses na iyon ay mabilis na pinipigilan ng talakayan sa larangan, at kahit makinig kang mabuti, hindi mo ito maririnig. Sa isang banda, ang Marriott Basketball Team ay maraming tagahanga, at sa kabilang banda, ang mga bituin ng Marriott Basketball Team ay napakalakas din. Malaki talaga ang tsansa nilang manalo. Napagpasyahan na ang kinalabasan bago pa man magsimula ang laro. Paano tayo patuloy na magsisikap? Si Tang Moxon sa harap ng TV ay sabik na sabik kaya't itinadyakan niya ang kanyang mga paa at mapait na sinabi, hintayin mo ako, hahayaan kitang manood nito. Sa basketball court, nakikinig sa hiyawan ng mga manunood, si Xiao Dao, na nasa court na pawis at bumubulong, damn it, are you holding a announcement meeting? Ang tatlong matabang lalaki na may matatabang paa at matabang braso ay bumulong, Kuya Dao, kaya mo ba? Pakiramdam ko ay hindi tama ang sitwasyong ito. Bakit napakaraming tao dito sa isang friendly match? At tila lahat sila ay mga tao ng kabilang partido. May mali, si Desi, na mukhang kahabag-habag at hindi masyadong matangkad, ay tumingin sa mga cheerleader sa field na may palihim na tingin at bumulong, Kuya Dao, halatang handang-handa ang kabilang partido. Sa tingin ko ito ay isang bitag. Hindi sila naririto upang makipaglaro sa isang friendly match, ngunit upang mawala ang mukha sa young master. Talagang ganyan ang kaso. Si Xiao Dao, na may nakaumbok na mga kalamnan sa buong katawan, ay nagngangalit ng husto, gaano kalakas ang loob niyang magplano. Young Master, mga kapatid, ito ay talagang hindi mabata. Magsisimula ang laro sa loob ng 2 minuto, talunin sila. Okay. Ilang tao mula sa bilangguan ang pinagdikit ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na sumigaw, patayin sila. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang mga manunood ay natigilan. Sapagkat mula sa kanila, ang madla ay talagang nakaramdam ng pagpatay na layunin. Iyan ay tama, ito ay isang uri ng brutal na pagpatay na layunin. Matapos matigilan, nagsimulang magsalita muli ang mga manunood, hoy, may mali. Saan nahanap ni Master Dali ang mga nangungunang mga ito? Bakit napakabangis ng pakiramdam nila? Oo, nararamdaman ko rin. Pagdating ko, medyo ginaw ang buong katawan ko. Tingnan mo, nag-goosebumps ako. Sino ba itong mga taong ito? Bakit parang pamilyar ang isa sa mga taong ito? Ito ang pinuno. Yung may lahat ng muscles. Mukhang pamilyar. Sa totoo lang, parang nakita ko na siya dati. Nagsimulang magsalita ang mga manunood, at ilang mga tao mula sa Marriott Basketball Team ang nakasimangot. Para sa isang nangungunang koponan, hindi nila maisip ang mga partikular na detalye ng 5 taong ito. Tingnan mo ang itsura nila. Ang una ay medyo normal. Mukha siyang naglalaro ng basketball. Ang kanyang mga kalamnan ay maayos at napakasabog. Pero iba ito sa pangalawa. Tingnan ang tiyan ng beer ng pangalawang tao, na may manipis na balat at malambot na laman sa buong katawan. Ang pangatlong tao ay walang buhok sa kanyang ulo kahit na kilay. Ang asno ng ika-4 na tao ay maaaring maging 36D na nakasuot ng cowl. Tingnan mo yung makapal na binti. Lalo na ang pang-5, na 1.7 metro lang ang taas at kawawa ang mukha. Lahat ng tinitingnan niya ay kumikinang sa kanyang mga mata. 99 sa 100 tao ang maniniwala sa kanya kung siya ay sinabing magnanakaw, ngunit kung siya ay sinabing maglaro ng basketball. Sa pag-iisip nito, lahat ng nasa Marriott Basketball Team ay nagpahinga. Maganda ang momentum, ngunit ito ay isang larong basketball, na nangangailangan ng pisikal na lakas, katawan, at kasanayan. Kapaki-pakinabang ba ang momentum? Ang 2 tuldok frigate-ling meter taas na sentro ng Marriott Basketball Team ay tumayo kasama ang 4 na iba pang tao, lumakad ng mahinhin sa harap ni Xiao Dao at iba pa, at nakangiting sinabi, mga bata, ito ang unang pagkakataon na magkita tayo, mangyaring bigyan ako ng payo, haha.
Ang koponan ng Marriott sa koponan, ang sentro ay 2.3 metro, ang power forward ay 2.2 metro, ang maliit na pasulong ay 2.15 metro, ang shooting guard ay 2.1 metro, at ang point guard ay ang pinakamaikling sa 1.98 metro. Tumingin muli kay Xiaodao at sa iba pa. 1.92 metro ang Xiaodao, 1.90 metro ang Fatty Dafei, 1.82 metro ang Ermauzi, 1.88 metro ang third Fatty, 1.72 metro ang si Desi. Ikumpara sa Marriott, Xiaodao ang waiter ay kailangang tawaging little guy. Ngunit ang taas ay bumababa sa taas, kaya ang tinatawag na maliit na lalaki ng personal ay nangangahulugang minamaliit. Bahagyang ipinikit ni Xiaodao ang kanyang mga mata. Okay lang na mababa ang tingin sa kanila, pero sino ang nasa likod nila? Ito ay si Young Master Hong Dali. Kung maglakas loob siyang murahin si Young Master, siya ang kanilang mortal na kaaway. Mabubusog ka namin. Malamig na tugon ni Xiaodao, tumalikod at umalis, mga kapatid, maghanda kayo. Walang pressure ngayon, tumawa ang Marriott Center at ikinalat ang kanyang mga kamay, magsaya lang tayo. Mag-warm up lang tayo. Okay. Haha, gusto ko ito. Maya-maya'y tumunog na ang sipol at nagsimula na ang laro. Ito ay tulad ng inaasahan, sa simula pa lamang ng unang kalahati. Ang pagkakasala ni Marriott ay lubhang mabangis. Ang sentro at power forward ng Marriott ay mga pangunahing umaatake. Bago pa makapag-react si Xiaodao at ang iba pa, nakalusot na ang power forward at gumawa ng magaan na 3-step layup. Pumasok ang bola. Sumigaw ang mga manunood sa stadium, napakagwapo. Sobrang cool. Ito ay lampas sa paghahambing. Marriott, mahal kita. Unang umiskor ng 2 puntos ang power forward, pagkatapos ay tumingin kay Xiaodao at sa iba pa, ngumiti siya at sinabing, ililigtas muna kita. Mag-dunk ako sa susunod. For a dunk, sinabi niya talaga sa mukha niya na gusto niyang mag-dunk. Ito lang ang pinakamalaking provocation kay Xiaodao at sa iba pa. Si Tang Moxon, na nasa harap ng TV, ay galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, talagang binubuli ako ng kabilang partido. Hindi ba tayo nagkasundo sa isang friendly match? Matatawag ba itong pagkakaibigan? Sila ay simpleng pagsasabuatan. Paano magkakaroon ng napakaraming manunood para sa isang friendly na laban? Hindi mahalaga, hindi nag-alala si Hong Dali, hindi mahalaga kung ako ay manalo o matalo. Dapat isipin mo muna kung kailan ako makakalabas. Hindi man lang ako makapunta sa competition site. Nakakatamad. Hindi. Bawal kang hawakan ang sasakyan ngayon. Si Tang Moxon ay ganap na walang talakayan sa isyung ito ang sinabi ng punong tiyuhin. Nagpatuloy ang laro sa TV. Dahil sa pagkakaiba ng laki ng FANU basketball team, nahirapang makalusot sa katawan ng kalaban. Sa wakas, nakuha ng 3 matabang lalaki ang bola at sumugod. Bilang resulta, tumalon sila para bumaril. Hindi pumasok ang bola. Nagbulungan ang buong audience. Ang sentro ng Marriott basketball team ay tinakpan ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay at tumawa, ikaw talaga. Masyadong lemon, hindi ba? Hindi ka man lang makakagawa ng ganoong shot. Tumawa din ang power forward, mukhang mataas ang tingin namin sa inyo. Sa tingin ko medyo boring talaga itong larong ito. Anong nangyayari? Tinanong ni Xiaodao ang 3 matabang lalaki sa mahinang boses, kayo ang pinakatumpak na taga-baril sa aming koponan, at hindi kayo nakagawa ng alinman sa mga kuha na ito. No way, the height difference is too big. The third Gratman was really helpless, just standing there, ang kalaban ay mas mataas ng isang talampakan sa akin, sobrang interference. Totoo naman, mas matangkad lang sa kanya ng isang talampakan ang kalaban kaya ngayon lang siya nakashot. Hindi masama. Patuloy ang laro. Ang Marriott basketball team ay madalas na umiskor, at ang mga manunood sa mga nakapaligid na stand ay nagbubo kay Xiaodao at sa iba pa. Pagkatapos ang ilang mga die-hard supporters ng Young Master ay pinandilatan ng mata ang mga taong iyon, at kalaunan ay nagmura pa ng tiyak, halos magsimulan ng away ng grupo. Tahimik na nakipagtulungan ang 5 taong Wanhao, at matapos malaman ang mga detalye ng Xiaodao at ng iba pa, determinado silang naglunsad ng matinding pag-atake. Ang mga center at power forward ay walang katulad, na nagmamarka ng mga layunin sa iba't ibang paraan. Hindi na nila kailangan pang mag-take off para mag-shot, pwede na lang nilang samantalahin ang height advantage nila. Si Xiaodao at ang iba pa ay nataranta sa kanilang mga pakulo. Kung tutuusin, sobrang laki ng height difference, pero nagtawanan ang buong audience na parang nanunood ng komedya. 15 minuto pa lang sa first half, nakakuha na ng 30 points ang Marriott. Sa oras na ito, ang score ng FANU basketball team ay 4 na puntos. Sa Magic City ng Tianhai, tiningnan ni na Sher Aishi at Ma ang score na ipinapakita sa TV at sa wakas ay nasiyahan sila. Ngumiti sila sa unang pagkakataon sa napakaraming araw at sinabing, sa wakas, maaari na tayong manalo sa isang round, haha. Mabilis na pumalakpak si Chen Yujin, Mr. Shi, masasabi naming magaan ang loob namin na nanalo kami sa pagkakataong ito. Sa tingin mo, Young Master Chen, makatitiyak ka, tatanungin ko ang punong tanggapan. Aalagaan ko ang iyong kumpanya, nakangiting sagot ni Sher Aishi at Maria. Chen Yujin, kung gayon, gusto ko munang magpasalamat kay Mr. Shi.
Sa oras na ito, ang malaking agwat sa pagitan ng dalawang panig sa field ay nakakuha kay Fenyue ng unang alon ng kritisismo sa larong ito. Are you here to be clown on purpose? Kaya mo bang maglaro ng basketball? At least it makes sense to bring two substitutes, right? Kung hindi ka pa matangkad, huwag kang pumunta dito para maglaro ng bola. Gusto mo manood tayo ng Marriott? Isang personal na exhibition match. Bakit ka pinili ng Young Master para ipahiya ang sarili mo? Nang marinig ang hindi nasisiyahang sigaw mula sa nakapaligid na audience, naikuyom ni Xiao Dao ang kanyang mga kamao at binigyan ng apat na magkakapatid ng mapagpasyang tingin. Sinabi sa malalim na boses, mga kapatid, binigyan tayo ng Young Master ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. Hindi niya tayo minamaliit dahil sa ating katayuan. Binili pa nga niya ang stadium na ito para sa larong ito, ngunit ngayon binaygo ko ang Young Master. Mabangis na dumura si Da Fei, lumaban ka. Mamamatay ang mga nagtuturing sa iyo bilang iyong pinagkakatiwalaan. Mauzi. Sinabi, masarap makipaglaban sa iyong buhay, ang aming mga buhay ay walang halaga. Nakangiti siyang tumingin kay si Desi at nagtanong, natatakot ka ba sa kamatayan? Ang pinakakawawang si Desi ngayon ay wala ng gintong liwanag sa kanyang mga mata, ngunit isang mabangis na tingin sa kanyang mga mata, mukha na akong oso, ano sa palagay mo? Patayin silang lahat. Sila. Okay. Iniunat ni Xiao Dao ang kanyang kamay, para sa kapakanan ng Young Master, patayin mo sila. Lahat. Nang magdikit ang apat na tao, sabay-sabay na sumigaw ang 5 tao, para sa kapakanan ng Young Master. Pagkatapos sumigaw, isang gintong liwanag ang kumislap sa ilalim ng mga paa ng 5 tao, at pagkatapos ay nawala. Kasabay nito, nakangiting tumingin si Hong Dali sa interface ng halo sa panel ng system. Bilang karagdagan sa 9 na malalaking aso, mayroon pang 5 tao sa loob nito, kabilang si Xiao Dao Cheng Quandao at ilang iba pa. Matingkad na ngumiti si Hong Dali, haha, talagang hindi ako binaygo ng mga taong ito. Pinahahalagahan nila ang pag-ibig at katwiran. Ang galing talaga nila, haha. Dali, si Tang Moxon sa gilid ay malinaw na lumiwanag at nagtanong ng may pagtataka, paano ko sa tingin mo ay agad na nagbago ang kanilang ugali? Dapat kang magsikap para makasama ako. Nakangiting sabi ni Hong Dali, panuulin mo lang ang palabas ng may kapayapaan ng isip. Nakagat ni Li Nianwei ang kanyang mga labi at ngumiti, napakabait ng mga tao sa paligid mo. Kahanga-hanga, hindi ka maaaring magkamali. Zinkson, pakiramdam ko ay tiyak na mananalo tayo sa larong ito. Palaging pinananatili ni Li Nianwei ang ganap na pagtitiwala sa Hong Dali syempre, hindi ito nangangahulugan na ang Tang Moxon ay hindi. Naniniwala ako na ang 18 taong gulang ay isang mapanghimagsik na kabataan, at laging gustong makipag-away ni Tang Moxon kay Hong Dali. Sa oras na ito, sa court, ang Marriott basketball team at ang iba pa ay tumingin kay Xiao Dao at sa iba pa, nakakunot ang kanilang mga labi sa disdain. Marriott Center he smiled and said, mukhang maganda pa rin ang moral nila. Mga kapatid, hintayin natin at ipaalam sa kanila kung ano ang basketball. Kailangan ang makatwirang banggaan, haha. Tianjin City, Xingkai Hotel. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng casual na suit ay nangunguna sa isang grupo ng humigit kumulang 20 tao upang manood ng live na broadcast ng Marriott vs. Flying Bulls basketball team sa TV. Ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na ito ay Kang Xingyan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay ang coach ng Dragon Bayan basketball team, isa sa nangungunang 8 koponan ng Heavenly Kingdom basketball team. Coach, tanong ng isa sa mga miyembro ng team sa mahinang boses sa halftime break, napakahina ng Fenyue basketball team na ito ay lampas sa imahinasyon. Makatuwiran ba para sa atin na tingnan ang one-sided performance ng Marriott ng ganito? Sa tingin ko ay mayroon tayong oras na ito upang pumunta at subukang muli. Ang ganda talaga after training for a while. Mas mabuting magsibak ng kahoy kaysa magsibak ng kahoy. Dahan-daang sinabi ni Kang Xingyan, bagaman ang Fenyue basketball team ay nasa ilalim ng utos ng batang leader na si Hong Dali, ang basketball ay walang kinalaman sa swerte, kaya't hindi mahalaga kung matalo sila. Karaniwan, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kahihinatnan ng larong ito ngayon. Ang focus ngayon ay alamin ang personal na lakas ng Marriott team mula sa larong ito. Lahat ay tumingin ng mabuti. Medyo mataas pa rin ang shooting percentage ng Marriott team. Okay, medyo walang siglang sabi ng lahat. Isang kompetisyon sa pambubuli para sa mga bata, ituring mo lang ito bilang entertainment. Maya-maya, nagsimula na ang second half. Dapat bigyan ng higit na pansin ng lahat ang mga gawin ng mga manlalaro ng Marriott, dahan-daang sabi ni Kang Xingyan, maraming beses, mas malala ang mga kalaban, mas magiging pabaya sila, at ilantad nila ang maraming mga nakatagong pagkukulang. At kami ang layunin ay mahanap ang mga ito. Habang sinasabi niya ito, hindi nakuha ng power forward ng Marriott team ang TV, at sumigaw si Kang Xingyan, rebound. Lahat, pansinin. Ngunit nang sabihin niya ito, sa kalagitnaan, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang sentro ng Marriott na may taas na 2.3 metro ay malinaw na nagpaplanong makipagkumpetensya sa sentro ng Fenyue na Xiao Dao. Sa isang laro ng basketball, ang mga makatwirang banggaan ay napaka-normal, ngunit ang problema ngayon ay, ang proseso ay normal,
ngunit ang resulta ay napaka-abnormal, masasabing sinadya ng Center Marriott ang flying cow knife, at pagkatapos ay nakita ng lahat ang Center Marriott na lumilipad pabalik sa mas mabilis na bilis kaysa noong siya ay pumasok, lumipad ng ganap mahigit 3 metro ang layo, sa wakas ay nahulog siya sa sahig. At mahinahong dumapo ang kutsilyo na may hawak na basketball, hindi nasaktan. Ito. Napatulala si Kang Xingyan, sankin mo ako dali, hindi ba ako nananaginip? Tama. Yung may 1.9 meters tumama sa may 2.3 meters. Ang 1.9 meters ang tumama sa may 2.3 meters, mula sa theory speaking of it. Kahit paano ko ipaliwanag, wala itong saysay. Ang ganitong eksena ay lumitaw sa lugar ng kompetisyon. Hindi lamang si Kang Xingyan ang natigilan, ngunit ang mga manunood at maging si Xiao Dao mismo ay natigilan din. Ito ay ganap na lampas sa pangunawan ng mga tao. Ang isang taong may 2.3 metrong haba ay hindi pa nakatama ng 1.9 metrong metro. Sa auditorium, bumulong ang mga manunood, hoy, hindi ba ako nasilaw ngayon? Ano ang nangyari? Hindi ko malinaw na nakita. Alam kong na-knockout ang Marriott Center. Alam ko rin ito. Ang tanong, sino ang unang tumama? Bakit parang ang Marriott Center ang unang tumama sa akin? Si Xiao Dao ay may hawak ding basketball, na baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Naramdaman na lang niya na sobrang exciting at powerful ang estado niya ngayon, at maging ang galaw ng kabilang partido ay kasing bagal ng pagong sa paningin niya. Pero ang tanong, bakit nagkaganito, hindi niya alam. Sa sandaling ito, sa wakas ay humihip ang referee, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at sinabi, may nakita kaming problema, mangyaring humingi ng slow motion replay. Ang taong may 2 metrong 3 metro ang haba ay hindi pa natama ng 1 metrong 9 na metro. Maaari itong pakiramdam na may mali, at ang referee ay walang pagbubukod. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tawaging foul si Xiao Dao anuman ang mangyari, nakatayo si Hong Dali sa likod ni Xiao Dao, at ayos lang ang manalo o matalo sa isang normal na laro. Ang paghihip ng itim na sipol ay tiyak na nanliligaw sa kamatayan. Binili ni Hong Dali ang gym na ito, at siya ang maliit na referee ay hindi mapilipit ang kanyang braso. Kaya ni-replay niya ito ng slow motion. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ng lahat na normal lang na kinukuha ni Xiao Dao ang rebound, ngunit halatang nabunggo siya ng Marriott Center, at pagkatapos ay lumipad pa atras ang Marriott Center sa isang napakakakaibang paraan. Ang lalaki ay nakahiga pa rin sa sahig. Pinupunasan ang. Matapos mapanood ang slow motion, lahat ay nagulat. Okay lang sabihin na akala ko nakakasilaw kanina, pero ngayon ay ganito ang ganitong surreal na nangyayari sa harapan ko. Walang sinumang nakakakita nito ang makapaniwala, ngunit ang mga katotohanan ay naruroon. Hindi sapat na hindi maniwala. Halos 30 segundong natulala ang mga miyembro ng Marriott basketball team. Sa wakas, sumigaw ang coach ng Marriott na parang baboy, manloloko sila. Pandaraya ito. Humihingi ako ng doping test. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa doping test, sumuko ang mga manunood, may sakit ka ba sa pag-iisip? Hindi mo man lang tinitingnan ang pagkakaiba ng taas. Walang silbi ba ang pagsubok para sa doping? Hindi mo kayang matalo. Yun lang, testing for doping. Yung tipong sa opposite side ang pinakamatangkad. 1.7 meters lang ang short niya. Kahit na tinurok siya ng stimulants, super powerful kaya siya. Medyo nataranta rin si Xiao Dao at ang iba pa sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay biglang nasa mas mahusay na kalagayan. Ang bagay na ito ay hindi niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari. Sa huli, tiyak na itinapon ni Xiao Dao ang basketball, makikipagtulungan kami sa inspection. Sa panahong ito, dapat tayong magtulungan. Maliit na bagay para sa kanila ang mawala. Kung sila ay pinaghihinalaang nag-iniksyon ng mga stimulant para malagay sa gulo ang young master, iyon ang pinaka-nakapanlulumong bagay. Ang pagsusuri sa doping ay isang pangunahing prioridad sa mundo ng palakasan, lalo na sa mga larong tulad nito na ipinapalabas ng live sa mga pambansang channel ng palakasan, at walang puwang para sa pagkakamali. Kaya sa lalong madaling panahon, ang doping testing equipment ay inilunsad. Maingat na inalala ni Xiao Dao at ng iba pang 5 tao ang kanilang kinain ngayon. Walang abnormal, at walang mali sa kanilang mental state. Desidido silang inabot at pinakuha ang mga tauhan ng dugo. Napabuntong hininga ang lahat ng manunood, naghihintay na lumabas ang huling resulta. Sa Qingkai Hotel, walang sinabi si Kang Xingyan at tumitig sa screen. Ang mga miyembro ng team sa paligid ay hindi na nang ahas na sabihin na ang larong ito ay tungkol sa mga matatanda na nananakot sa mga bata. Ngayon ay tila mga bata na ang nambubuli sa mga matatanda. Karaniwan, ang mga pagsusuri sa doping ay karaniwang tumatagal ng 24 na oras upang makagawa ng mga resulta. Gayunpaman, ngayon ay isang espesyal na sitwasyon. Ang lahat ay nanunood at walang pagkakataon ng anumang kapabayaan. Inilagay ng mga tester ang dugo na nakolekta mula sa kutsilyo sa instrumento para sa pagsusuri. Hindi nagtagal, bumukas ang ilaw ng instrumento. Walang stimulant. Walang mga stimulant sa katawan ng kutsilyo. Tumayo ang lahat sa audience at binigyan ng napakainit na palakpakan si Xiao Dao at ang iba pa. Paminsan-minsan, may sumigaw ng malakas, magaling. Sinusuportahan kita.
Hahaha, mukhang ito ang tunay na lakas. Ito ay lakas. Si Tang Moxon, na nasa harap ng screen ng TV, ay tuwang-tuwa na tumalon at nakangiting nagsabi, sabihin ko lang, paano si Brother Xiao daw at ang iba pa ay gumamit ng mga stimulant. Hehe, napakalakas nila. Dali, wala ka talagang pangitain. Sa lahat ng mga tao, malamang na naiintindihan ni Hong Dali ang nangyayari. Patuloy siyang nakahiga sa dibdib ni Li Nianwei at bumantong hininga, syempre, paanong ang taong hinahanap ko ay gumamit ng mga stimulant. Hindi nagtagal, lahat ng 5 taong Xiao daw ay nasuri at walang nakitang mga stimulant. Ang buong eksena ay kumukulo. Isang 1.9 metrong taas na batang babae na walang stimulant ang nagpatambo sa isang 2 meter 3 na matangkad na babae habang humahawak ng rebound. Ang pag-iisip sa eksenang ito ay kumukulo ng dugo ng mga tao. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng manunood sa venue, isang makatuwirang banggaan. Isang makatuwirang banggaan. Kung hindi, ang mga tao ng langit ay gustong panoorin ang kaguluhan. Gusto nilang manood ng isa tuldok 9 gitling meter high na tumama sa isang 2 meter 3 meter. Napakasarap panuurin. Ang mga mata ni Bai Shi at Manny Tianhai ay halos tumitig sa screen ng TV, habang ang panga ni Chen Eugene ay halos malaglag sa lupa, ito. Imposible ito, tama. Dapat itong peke. Ito ay peke. Sila ay. Ikaw ba ay gumagawa ng pelikula? Sa susunod na sandali, naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng magpakamatay. Ang Center Marriott ay hindi naniniwala sa kasamaan at nagkusa na tamaan ang kutsilyo at pagkatapos ay lumipad palabas. Ang power forward ay naghanap ng gulo para kay Dafei, kaya sa kauna-unahang pagkakataon sa napakaraming taon, ang palayaw na Dafei ay tumutugma sa kanyang pangalan. Ang Marriott power forward ay talagang lumipad. Ang maliit na forward ay nabangga kay Mauzi, ngunit ang kanyang sariling kilay ay natanggal. Isang malaking piraso. Hindi naniniwala sa kasamaan ng shooting guard at nabangga ang 3 matabang lalaki. Napakalungkot ng lalaking ito dahil masyadong makapal ang laman ng 3 matabang lalaki, kaya lumipad siya ng napakalayo. Ang pinakatrahedya ay ang 1.98 meter taas na Marriott point guard. Puno ng muscles ang lalaking ito. Bigla siyang nakakita ng 4 na kasamahan sa koponan na lumilipad palabas. Medyo hindi pa rin siya mapalagay noong una, at nagdadalawang isip siya kung susubukan niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang sobrang kahabag-habag na maliliit na mata ni si Desi. Dinilaan pa siya ni si Desi. Dinilaan ang kanyang mga labi, buong pagmamalaki niyang sinulyapan ang kanyang pandiya. Damn, ito ay ganap na hindi matatagalan. Kaya't ang Marriott point guard ay naglunsad ng desperadong pagsalakay patungo sa si Desi. Sa ilang sandali, naramdaman ni si Desi na ang kanyang enerhiya ay halatang pumuputok ng enerhiya, at ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa langit. Gayunpaman, kung tutusin, napakaikli pa rin niya, kaya kailangan niyang gumawa ng maraming pag-iingat. Ang taong ito ay hindi gumagalaw, sumugod lang siya patungo sa Wanhao gamit ang kanyang balikat. Itong point guard. Tapos nangyari ang trahedya. Ang Marriott point guard ay parang tumatakbong toro na tumatama sa tangke. Ang kanyang ulo ay nabugbog at dumudugo, at ang kanyang katawan ay gumulong sa iba't ibang pattern sa hangin. Dumaloy ang mga butil ng dugo sa lupa, at ang kanyang mga ngipin ay may halong dugo. Lahat ng uri ng bagay ay lumilipad sa himpapawid, masasabing magkasamang lumilipad ang pawis at ihi, at ang mga ngipin ay kapareho ng kulay ng dugo. Masasabing hindi pa nangyari ang ganoong eksena sa buong kasaysayan ng makalangit na basketball. Ang isang grupo ng maikli at maruruming baguhang manlalaro ng basketball ay parang mga tank. Ang matatangkad at malalaking profesional na basketball player ay natamba sa ere sa buong court, lahat ng uri ng kayabangan at pag-aalsa, ito ay isang rampage sa lahat ng paraan. Nakalimutan pa ng audience na magsaya sa buong laro, lalo na't napakabilis ng paningin at mabilis ng mga taong ito. Ang koponan ng basketball ng Marriott, na nagmamadaling pinalitan ng mga kapalit na manlalaro, ay ganap na natalo. Ang FAMU basketball team ay talagang lumipad sa oras na ito. Halika, maganda rin ang pangalang ito, ang lumilipad *** ay ang tunay na. Kadalasan ang bola ng Marriott basketball team ay nawawala sa sandaling maipasa ito sa kamay, at sa oras na mag-react ang kalaban, ito ay naipasok na sa basket. Ang pinaka-nakakainis ay si Desi. Ang isang maliit na lalaki na 1.72 metro lamang ang taas ay talagang nagdunk sa 3 puntos na linya. Syempre hindi siya nagdunk. Ipagpapatuloy. Ang Marriott basketball team ay natalo, at sila ay lubos na natalo. Ang ganap na nabaligtad ang sitwasyon sa buong ikalawang kalahati. Walang magawa ang Marriott basketball team. Ang kanilang pinakamalaking pisikal na kalamangan ay napigilan. Maging ito ay tibay, lakas o liksi, hindi sila kapantay ng mga manlalaro ng Flying Bulls na nababalot sa aura ni Hong Dali. Hindi man lang nila nahawakan ang bola ng ilang beses. Ang mga manlalaro ng FAMU basketball ay may iba't ibang magarbong shot, ngunit ang katumpakan ay hindi maganda sa simula. Pagkatapos ng lahat, hindi sila sapat na propesyonal. Ngunit ang problema ay hindi nagtagal ay sinimulan nilang ayusin ang kanilang mga taktika, mula sa mga mid at long range shot hanggang sa lahat ng close range shot, gaya ng slam dunks. Kaya't ang score na nakuha noon ay naitabla at nalampasan sa bilis ng isang rocket.
Ngunit hindi alam ng Marriott basketball team kung ano ang nangyayari ngayon. Wala silang pakiramdam kapag nagsushooting. Kahit anong pilit nila, iginuhit ang bola sa langit. Gaano kaganda ang mga curve, huwag lang pumasok. Ang buong madla ay tumayo at nagsaya, at ang tunog ay halos naging katotohanan, halos pumutok sa kisame ng buong stadium. Lahat ay sumisigaw ng mga pangalan ng mga miyembro ng FAMU basketball team. Sa kanilang mga puso, ang mga pangalan ng mga miyembro ng FAMU basketball team na miyembro ng team ay mga bayani. Nang hamihip ang huling sipol, sa isang ordinaryong friendly match sa pagitan ng Marriott at FAMU, naging kahanga-hanga ang iskor, 106. Naghahanap. Sa TV screen sa harap niya, huminga ng malalim si Kang Xingyan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tinanong niya ang mga miyembro ng koponan sa paligid niya, sigurado ka bang mananalo laban sa FAMU basketball team? Ang lahat ng miyembro ng pangkat ay sabay-sabay na umiling, at isang tao ang nagsabi, hindi. Sa totoo lang, perpekto ang kanilang mga kasanayan. Masasabing mga Leko sila. Ang problema ay ang kanilang mga pangunahing kondisyon ay napakaganda kaya nakakagulat. Ang isa pang tao ay nagsabi, oo, ang lakas at bilis ng reaksyon ay umabot na sa limitasyon ng mga tao, at ang pinakamaikling isa ay gustong tumawid dito. Isang slam dunk mula sa 3-point line, nakakalungkot na siya ay masyadong mayabang at higit pa sa 1 metro ang layo mula sa basket. Oo. Tumango si Kang Xingyan, ang mga manlalarong ito ay lubos na umaasa sa kanilang pisikal na fitness para manalo. Kompetisyon. Maaaring napakahina ng kanilang mga kasanayan, ngunit batay sa kanilang pisikal na fitness. Hindi kalabisan na sabihin na ang halaga ng mga manlalarong ito sa mundo ng basketball ay hindi bababa sa 50 milyong yuan. Ito ay halos ang presyo ng isang nangungunang bituin. Ngunit sino ang mga taong ito? Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa basketball court, isang ganap na bagong dating. Wala silang record at first time lang silang humarap sa audience ngayon. Bilang resulta, ang iilang taong ito ay talagang tinalo ang Marriott basketball team hanggang sa puntong halos hindi na nila mapangalagaan ang kanilang mga sarili. Bawat miyembro ng Marriott basketball team, mula sa mga pangunahing manlalaro hanggang sa mga kapalit, ay dumanas ng mga pasa at pasa. Tinatayang mula sa kasaysayan ng basketball, ito lamang ang larong basketball na maaaring laruin ng ganito. Ang mahiwagang lungsod ng Tianjin City, Sir Aishi at Ma ay nakaupo sa kama at pinanood ang buong laro sa nakatulalang katahimikan. Ang Marriott basketball team ay talagang natalo, at sila ay natalo ng husto. Masasabing ito ay isang bagay na hindi maisip ni Sir Aishi Kazuma. Dati niyang naisip na kahit gaano kamangha ang resulta, ito ay isang maliit na tagumpay sa karamihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo siya ng napakabilis at kawawa. Ito ay isang ganap na isang panig na pagdurog. Paulit-ulit na umiling sina Baishi at Ma, imposible, imposible. Paano ito posible? Pagkatapos, bigla siyang nabaliw, hinawakan ang braso ni Chen Eugene na nakaupo sa tabi niya, at sumigaw ng malakas, paano ito posible? Paano posible na matalo? Paano magiging posible na ang Marriott basketball team ay hindi sapat na malakas? Si Chen Eugene ay ganap na natigilan. Talo talaga ang team. Alam mo, magkaiba ang Marriott at FAMU. Bilang isa sa top 8 teams sa Heaven, masasabing puno ng mga bituin ang Marriott basketball team. Mula sa mga pangunahing manlalaro hanggang sa mga kapalit, halos lahat ay may malaking pangalan. Ang pinakamasama ay mayroon ding taunang sweldo na higit sa 5 milyon. Ang Marriott basketball team ay dati nang na-assess ng mga eksperto bilang may kabuuang halaga na hindi bababa sa 300 milyon. Ngunit paano ang FAMU basketball team? Ano ang mayroon kay FAMU? Siya ay ibinenta ng mag-isa sa halagang 40 milyon, at 5 bagong dating ang maaaring maglaro sa koponan. Ang pinakamataas ay 1.9 metro at ang pinakamababa ay 1.72 metro ang taas. Paano nanalo ang ganoong team? Paano magkakaroon ng ganoong kalaking pagkakaiba ng marka? Tapos na ang Marriott, pagkatapos ng ganoong friendly match. Siya at si Sir Aishi Kazuma ay orihinal na nagpasya na kunin ang pagkakataong ito para talunin si Hong Dali, ngunit hindi nila inaasahan na ginagawa nila ito para sa iba. Gumawa ng damit pangkasal. Inayos niya ang mga tao na hamanin, gumastos ng pera upang i-promote, at umasa sa mga koneksyon upang maghanap ng mga istasyon ng TV na may broadcast ng live. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay siyang talunin ang kanyang kalaban sa huli. Tiyak na babagsak ang reputasyon ng sarili niyang Marriott basketball team pagkatapos ng labanang ito. Ngunit ano ang silbi ng pagsisisi ngayon? Maaari lamang silang mawalan ng ngipin at makalunok ng dugo. Bilang resulta, nang natigilan sina Baishi, Ma at Chen Eugene, biglang bumukas ang pinto, at si Sun Yuanzhou ay sumugod na pawis na pawis. Pagkapasok niya sa kwarto ay tinakpan niya ang kanyang ulo at mukha. Nanood ka ba ng basketball game ngayon lang? Nanood ka ba? Sa oras na ito, nanlulumo pa rin si Chen Eugene. Pagkatapos ng lahat, medyo kumalma sina Sir Aishi at Ma, at mabilis na huminahon at nagtanong, Mr. Sun, anong problema? Nanood kami ng laro at natalo si Wan Hao. Alam kong natalo tayo, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako pumunta dito.
Sabi ni Son Yuanzhou na may pag-aalala, kami ay naging mortal na mga kaaway ng pamilyang Hong. Sa tingin mo ba ay madali nila itong gagawin? Hayaan mo na tayo. Bumili si Hong Dali ng 2 kumpanya ng appliance sa bahay. Kung target niya ako, alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Hindi lang siya bumili ng mga kumpanya ng appliance sa bahay, bigla siyang nagulat, bumulong siya, bumili din siya ng isang pagawaan ng laruan. Sa kasalukuyan, pangunahing gumagawa siya ng 2 laruan, mga kotse at eroplano. Kung hihilingin siyang umunlad sa industriya ng sasakyan. Ayan, nakita mo ba sa itaas? Ang pinakabagong video. Kinuha ni Son Yuanzhou ang laptop sa malapit, dumiretso sa Yoko, hinanap ang video na, hindi mo kailangang magsalita, umasa ka lang sa isang supercar para makakuha ng mga babae, pagkatapos ay pindutin ang enter at ipinakita ito kay Shiraishi Kazuma. Tingnan mo, ngayon ko lang nakita ang video na ito. Kotse. Laking gulat ni na Shiraishi at manang may makita silang may kinalaman sa isang sasakyan. Mabilis niyang kinuha ang laptop, at ang mga numero sa ilalim ng video ay nabulag ng 24K Krypton Gold, maglaro ng higit sa 30 milyong beses. Siya. Mabilis na nag-click sa play, at hindi nagtagal, sina Baishi at Ma ay nabigla sa mga salita ni Hong Dali sa isang sulyap ang perpektong Gulanxiu ay naakit sa kanya, ito ay isang bagong kotse. Hong Dali's. Tama, tinanong ko ang isang tao ng palihim upang malaman na ang kotse na ito ay pagmamay-ari ng Hong Dali. Galit na sinabi ni Son Yuanzhou, kung hahayaan si Hong Dali na magpatuloy sa paglalaro ng ganito, mahihirapan tayong dalawa. Ngayon ay nakatali na tayo. Tipaklong, kung hindi na ako makatiis, siguradong mahihirapan ka. Kahit na mabaigo tayo sa paglilibot o matalo sa laro ng basketball, mga maliliit na bagay pa rin ito kung tutuusin. Ang problema ay ang mga gamit sa bahay at sasakyan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Hangser. Kung may mangyari, hindi tayo pwedeng maghintay ng kamatayan. Hindi tayo pwedeng umupo na lang at maghintay sa kamatayan. Sandaling nag-isip sina Baishi at Ma at marahas na sinabi, Mr. Son, mangyaring ayusin kaagad ang isang tao para makahanap ng paraan para makontak si Hong Dali. Hindi natin siya hahayaang patuloy na manggulo. Kailangan nating maghanap ng paraan para mabili ang mga bagay na binili niya. Kung hindi, kung magpapatuloy siya sa ganito at mahawakan ang ating mga ugat, ito ay ganap na matatapos. Natakot sina Shiraishi at Maria. This time natakot na talaga siya. Si Hong Dali ay talagang sikat sa anumang ginagawa niya. Ang pinakakahilahilakbot na bagay ay hindi mo mahulaan kung paano niya pinasikat ang kanyang mga bagay. Hindi ito maamin ni Shiraishi at Ma kahit na gusto nila. Sige, alis ako agad. Siya nga pala, Mr. Shi, magkano ang kailangan nating bayaran para mabili ito? Si Son Yuanzhou ay mukhang labis na nababalisa at nagtanong, kailangan may punto, tama ba? Sa dami ng gusto mo. Baishi at mga yun ako ay labis na naguguluhan kung si Hong Dali ay patuloy na nakikigulo at ang industriya ng sasakyan ng pamilya Feng Tian ay maaapektuhan, huli na upang pagsisihan ito. Alam ko. Nagmamadaling lumabas si Son Yuanzhou. Pagdating niya sa pinto, hindi niya nakalimutang lumingon at pag-alitan si Chen Yujin, asshole, tingnan mo ang ginawa mo. Ibinenta mo ang basketball team at ang home appliance factory sa Hong Vigorous. Umupo si Chen Yujin sa sofa at halos umiyak, ako. Paano ko nalaman? Nagsisi na ako. Prodigal na bagay. Sabi ni Son Yuanzhou at sinara ang pinto. Pinto. Anong klaseng halimaw ang pinagkaguluhan natin? Mahinang napaluhod sina Shiraishi at Ma, hindi na puno ng lakas ang kanilang mga mata. Umalis si Son Yuanzhou sa silid, muling lumitaw ang isang panunuya sa gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos ay nawala. Hindi tulad ng Cap-A ni Shiraishi Kazuma at ng iba pa, ang internet ay abala. Ang Feinu basketball team ay naging isang pambahay na pangalan sa magdamag at naging paksa ng pag-uusap ng lahat sa kaharian pagkatapos ng hapunan, panuuri ng laro sa pagitan ng Marriott at Feinu kahapon. Hindi ba? Damn it, sayang at hindi ako nakapunta sa scene that time. Sayang naman. Nakita ko. Paanong hindi ako mapapanood? Damn Marriott, nababaliw ako sa Marriott na lumilipad sa buong kalangitan, napakagandang eksena. Palaging binibigyang halaga ng langit ang palakasan. Kung ang pelikula, telebisyon, libangan, online games at mga katulad nito ay talagang puro basketball, football at iba pang sports ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Lahat ng mga basketball team sa Kingdom of Heaven ay nakatutok sa Hong Dali's Flying Bulls basketball team. Tinataya ng mga eksperto na ang 5 manlalaro ng Flying Bulls ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40 milyon. Sa madaling salita, ang kabuuang halaga ng Flying Bulls basketball team today ay lumampas sa 200 milyon. Kung maglalaro pa sila ng ilang laro sa hinaharap, tiyak na patuloy na tataas ang halaga ng Feinu basketball team. Sa katunayan, ito ay isang maliit na bagay para sa internet o mga sports channel upang pag-aralan ang presyo ng Feinu basketball team ng detalyado. Ano talaga ang dahilan ng Xiaodao et al. At Ling Xiaoye, ang pinakamahusay na aso ng Hong Dali, parehong masakit at masaya, ay ang mga pangunahing tagagawa na dumating upang humingi ng pag-endorso sa advertising sa loob ng maikling 2 araw. End of this chapter.